Ang lalaking ito ang pinakamalakas na healer sa buong kontinente. Sa huling laban kontra sa Sakuna, walang sinuman sa mga hunter ang sapat na malakas para talunin ang mga dragon, pero kasama nila si Will. At kapag nandyan si Will, walang namamatay sa digmaan, gaano man kalala ang mga pinsala. Pero iyon pala ay naging isang sumpa. Nagsawa na ang kanyang mga kakampi sa hindi nila pagkamatay. Ang paulit-ulit na pagbabalik mula sa kamatayan, paggagamot mula sa simula, at pagsabak muli sa gyera ay mas malala pa kaysa sa simpleng pagkamatay sa laban. Kaya kinalaban nila ang nag-iisang nagpapanatili sa kanilang buhay. Itinusok ng general ang espada sa balikat ni Will at sinabing, ngayon alam mo na ang pakiramdam ng magdusa. Iyon na ang katapusan. Dahil sa kawalan ng ganang lumaban, bumagsak ang hukbo. Walang pinalampas na buhay ang mga dragon. At nalaman ni Will na kahit ang pinakamalakas na healer sa mundo ay hindi makakalabas ng buhay mula sa tiyan ng isang dragon. Pero akala mo yun na yon? Nagising si Will 5 taon sa nakaraan, dala ang bawat alaala ng apokalipse na nasa kanyang isipan pa rin. Alam niya kung ano mismo ang mangyayari. At sa pagkakataong ito, nagpasya siyang hindi mananatili sa likod para lang magpagaling ng mga tao. Mag-aaral siyang lumaban, papasok sa Offensive Magic Academy, at hihinto sa pag-asa sa iba para protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya hanggang sa mapansin niya ang sulat sa mesa, ang enrollment form. Kung nandoon iyon, nangangahulugan itong nakabalik na siya sa nakaraan. Binuksan ni Will ang pinto at hinarap ang mundo sa labas. Taong 416 na ng kalendaryong Solsario, 1 linggo bago ang araw ng enrollment sa High League Academy, 5 taon na ang nakalipas. Akala niya ay kinuha ng dragon ang kanyang buhay. Hindi niya alam kung anong nangyari, pero kung natupad nga ang huli niyang hiling, alam niya kung ano mismo ang kailangan niyang gawin. Mag-enroll siya sa Squartz, ang Offensive Magic Academy. Alam ng lahat na hindi kayang gumamit ng attack magic ng mga healer. Balak ni Will na wasakin ang kaisipang iyon ng tuluyan. Magkakaroon ng mga hadlang, marami nito, ngunit dala niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay at lahat ng healing magic na kanyang pinagkadalubhasaan doon. Kung gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya, mababago niya ang hinaharap. Sa pagkakataong ito, lalaban siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang Squartz ang pinakamahusay na paaralan sa mundo para matuto ng battle magic. Sinasabing ang elite system doon ay kayang gawing frontline combatant ang sinumang mage. Isang taong nakilala niya sa nakaraang buhay ay isa ring graduate, ngunit mahigpit na itinatago ang mga teorya ng akademya. Ang mga estudyante lang ang may access. Malamang ay walang sinumang healer na nag-enroll sa Squartz noon. Ang tanong ay kung paano niya ito malulusutan. Sa huli, baka sa pera ito mauwi. Dahil sa reputasyon ng paaralan, malaki ang puhunan dito ng mga maharlika. Kung sana nadala niya lang ang kanyang yaman mula sa nakaraang buhay. Pero hindi. Sa anumang paraan, malaki ang gantimpalang natatanggap niya bilang healer. Ang problema ay oras. Kahit magtrabaho siya ngayon, hindi siya kikita ng sapat bago ang araw ng enrollment. Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Agad itong nakilala ni Will, ang kanyang kapatid na babae. Nakabalik siya sa nakaraan at buhay pa siya. Tinanong niya kung sumasakit ba ang kanyang tiyan. Umiling si Will, sinabing napuwing lang siya. Tumawa siya at binati siya ng magandang araw. Iniisip ni Will na sa buhay na ito, mapipigilan niya ang trahedyang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Sapat na ang kanyang healing magic. Kaya niyang iligtas ang mga taong hindi niya nailigtas noon. Sabi niya may nalaman daw siya. Gusto ng kapatid niyang malaman kung anong nangyayari. Ang Magic Academy Alliance ay isang organisasyon na pinagsama-sama ang lahat ng akademya sa kaharian at gumagawa ng mga desisyon tungkol sa edukasyong mahika. Noong panahong iyon, ang presidente ng alyansa ay nagsisilbing direktor ng Squartz Academy. Ngunit may panahon na halos hindi siya nagpakita sa mga pagpupulong. Sa mansyon ng direktor noong araw ding iyon, nakatayo siya sa tabi ng isang kama. Nakahiga ang kanyang apo na walang malay, basang-basa sa malamig na pawis. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa mukha nito at tinawag ang pangalan niyang Marie. Sinabi niyang hindi rin sapat ang galing ng healer ngayon, ngunit hahanap siya ng may kakayahang pagalingin ito. Hiniling niya na magtiis pa ito ng kaunti. Iyon ang dahilan kung bakit laging nawawala ang presidente. Lubos siyang abala sa pag-aalaga sa kanyang apo na may sakit. Sa nakaraang timeline, hindi siya nailigtas ng healing magic ng panahong iyon at namatay siya. Tapos may pumasok sa bintana at nagtanong kung papayag ba ang direktor na siya na ang gumawa ng trabahong iyon. Agad na nakilala ng direktor ang bata. Si Will yon, ang iskolar mula sa Heilig, na ang talento sa healing magic ay kilala sa loob ng alyansa. Bagaman hindi niya inaasahan na siya pala ang tipo na umaakyat sa bintana. Nagkamot ng ulo si Will at tumawa. Iniisip niya na hindi iyon gagawin ng dati niyang sarili, ngunit baka naging mas matapang siya dahil sa naranasang kamatayan. Sa anumang paraan, walang oras na dapat sayangin. Hindi para sa kanya, hindi para sa babae, at kaya niya itong pagalingin. Tinanong ng direktor kung ano ang kanyang mga intensyon. Sabi ni Will, maaari nila iyong pag-usapan mamaya, at kailangan niya muna ng pahintulot para gamutin ang kanyang apo. Mas mabilis lumala ang sakit kaysa sa inaasahan niya. Nagtitigan silang dalawa ng ilang segundo. Pagkatapos ay sumuko ang direktor at sinabi kay Will na ipakita ang kanyang galing.
Umupo si Will sa tabi ng babae sa kama at tumingin sa malayo, medyo kinakabahan. Iniisip niya na ang direktor ng isang offensive magic academy ay may mga mata na tulad ng inaasahan mo. Yung tipo na tatapusin ang buhay mo agad sa isang maling dalaw. Kahit na, huminga siya ng malalim, hinawakan ang kamay nito, at sinimulang gamitin ang kanyang healing magic. Bumaba ang kanyang mana capacity nang bumalik siya sa nakaraan, ngunit tandang-tanda pa rin niya ang mga formula. Ang formula para gamutin ang sakit ni Zora ay dapat 2 taon pa bago matuklasan, ngunit alam na ito ng kanyang kasalukuyang sarili. Minulat ng babae ang kanyang mga mata. Nakahinga ng maluwag si Will at sinabing, salamat sa Diyos at gumana ito. Nakangiti niyang sinabi na ubos na ang lakas nito at hiniling na magpahinga. Tumalikod siya, medyo nahihiya at sumang-ayon. Tinanong ng direktor kung ayos lang ba talaga si Marie. Kinumpirma niya ito at sinabing hindi niya matandaan kung kailan huling gumaan ng ganito ang kanyang pakiramdam. Halos maiyak ang matanda sa kinatatayuan niya. Sinabi niyang naiintindihan niya. Lubos niyang naiintindihan at ito ay isang napakalaking ginhawa. Sa kabilang silid, pinasalamatan ng direktor si Will. Sinabi niya na kung mayroon man siyang magagawa para sa kanya, kailangan niya lang sabihin. Pinasalamatan siya ni Will at sinabing hindi naman mahirap ang kanyang healing. Gaya ng nakita ng direktor, ang kanyang healing magic ay pinakamataas na antas. Wala na siyang kailangang matutunan sa larangang iyon. Kaya gusto niyang mag-enroll sa Squartz Academy. Tinanong ng direktor kung gusto ba talaga ni Will na ilagay ang isang talentong tulad niya sa isang offensive magic academy sa halip na sa isang healing academy, at kung naintindihan niya ba kung ano ang ibig sabihin noon. Kinumpirma ito ni Will. Pinag-aralan ng direktor ang mga mata ng bata sandali. Tapos sinabi niya na ang kanyang otoridad ay para mismo sa mga araw na tulad nito at siya na ang bahala sa lahat. Kinamayan niya si Will. Sa ibang silid, sinabi ng isang lalaki na ang matandang Zoro na yon, kung kailan hindi mo inaasahan, ay gagawa ng isang bagay na napakadelikado. Iniisip niya kung makakasabay ba si Will sa curriculum ng Squartz, isang mahinang healer na tulad niya. Sa araw ng entrance ceremony, nagbigay ng talumpati ang direktor sa harap ng lahat. Ang Squartz Academy ay isang boarding school na dalubhasa sa offensive magic na may kakaibang curriculum, malawak na lupain, maraming training fields, research facilities, at isang napakalaking library. Ipinagmamalaki nito ang mga maimpluwensyang alumni at tumatanggap ng direktang suporta mula sa kaharian. Walang mas mahusay na institusyon para matuto ng offensive magic. Walang healer na nakapag-enroll doon kailanman. Sigurado ang direktor na maraming paghihirap ang naghihintay kay Will. Pero kung mag-aaral siya sa akademiyang ito, magagawa niyang maging isang tunay na mage. Iniisip ni Will ang kanyang nakaraan. Dito, sa lugar na ito, babaguhin niya ang kanyang tadhana. Pagkatapos ng enrollment at pagsisimula ng mga klase, nakaharap ni Will ang kanyang unang hadlang. Sinabihan siya ng isang propesor na magsimula na. Sumang-ayon si Will, lumikha ng fire spell sa kanyang palad at ipinakawalan ito, ngunit usok lang ang lumabas. Idineklara ng propesor na isa na namang kabiguan ito. Sinabi niya na hindi niya maaaring payagan si Will na pumasok sa klase hanggat hindi niya kayang tamaan ang isang target gamit ang basic offensive magic, at sinabihan siyang magsanay sa training fields sa likod ng paaralan. Nagpaalam si Will at nagtanong kung maaari man lang siyang turuan ng propesor kung paano ito gawin. Walang paraan para magsanay ng isang bagay na hindi niya alam. Sumagot ang propesor na ang pagtuturo sa isang healer ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Nagtanong si Will kung maaari man lang siyang mag-aral ng theory sa library, ngunit prangka ang propesor. Walang mga libro para sa mga healer doon. Noon ay may isang blonde na estudyante na nag-cast ng spell ng walang babala at itinira ito diretsyo sa kanya. Bumagsak si Will sa lupa. Tumawa ang blonde, tinatanong kung hindi man lang niya kayang umiwas sa isang basic na atake. Isa itong offensive magic academy. Walang lugar para sa mga mahihina na hindi man lang alam kung paano protektahan ang kanilang sarili. Sa madaling salita, kasalanan niya kung bakit siya natamaan. Sumang-ayon ang propesor sa estudyante. Sinabi niya na dapat hilingin ni Will sa Healer Academy na tanggapin siya pabalik. Tinapos ni Ulpis, ang blonde, ng may ngiti, na sinasabing doon man lang, makakahanap siya ng mga taong sapat ang kabaitan para aliwin siya. Bumangon si Will at lumingon na may puot sa kanyang mukha. Kalaunan, habang nakaupo sa isang bench sa labas, hinarap ni Will ang katotohanan. Walang senyales ng pag-unlad sa offensive magic. Alam niyang magiging mahirap ito. Ang healing magic at offensive magic ay kumukuha mula sa magkaibang pinagmulan. Kino-convert ng mga mage ang mana gamit ang mga spell formula, at ang uri ng mana ang tumutukoy sa kung ano ang kaya nilang gawin. Ang dynamic na mana ay gumagawa ng apoy, pagsabog, at pagkasira. Ang mga healer ay mayroon lamang static na mana, ngunit may reputasyon ang Squartz sa paghubog ng mga top-tier na battle mage mula sa halos wala. Dapat mayroong paraan dito. Kung matututunan niyang gawing dynamic ang static na mana, tiwala siyang mapag-aralan niya ang natitira. Ang problema ay hindi man lang siya makalapit sa mga klase. Parehong mababa ang tingin ng mga propesor at estudyante sa mga healer. Kahit na hindi siya maaaring sumuko. Ang taong hinahangaan niya ay nagsimula sa kaunting mana at hinasa ang lahat dito mismo sa Squartz.
Hindi isang pagkakamali ang pagpunta dito. Ang pagpupumigla sa dilim ay hindi rin siya dadalhin kahit saan. Wala siyang pahintulot na pumasok sa library, pero baka sulit na subukang pumasok ng patago. Isang boses ang bumasag sa katahimikan, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya sa labas sa ganoong oras. Automatikong humingi ng paumanhin si Will, at pagkatapos ay nakilala ang taong nasa harap niya. Lumapit siya, tumingin pababa, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata at direktang sinalubong ang tingin ni Will. Si Lady Veronica ito. Naramdaman niya ang bigat ng pagkikitang iyon. Sa kanyang nakaraang buhay, magkasama silang lumaban sa iisang larangan ng digmaan. Isa siyang first-class na battle mage, at sa mga huling sandali, magkasama sila. Ang kanyang magic sword ay kayang pumutol ng kahit ano sa isang iglap. At ngayon, sa buhay na ito, nagkaroon siya ng pagkakataong makita siyang muli. Noon niya napansin. Hawak niya ang kanyang espada. Sinabi ni Veronica na nakakita siya ng isang kahina-hinalang estudyante, at natural lang na maging alerto. Gusto niyang malaman kung ano ang binabalak niya, kung may masama siyang plano o sabik lang matuto. Sinuri ni Will ang sitwasyon sa isang iglap. Nasa ibang antas si Veronica kumpara kay Ulpis. Kung aatake siya, tapos na siya. Sumagot siya na kasabikan lang ito. Itinago niya ang espada. Sinabi niyang ayos lang pala. Kinumpirma ni Will ang pangalan niya, at sumang-ayon si Veronica, ngunit gusto niyang malaman kung ganoon ba niya tawagin ang isang propesor. Nagulat si Will. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi naman ganoon kalaki ang agwat ng edad nila. Ipinaliwanag ni Veronica na nag-skip siya ng mga grado at naging propesor kaagad pagkatapos, nagsimula noong taon ding iyon. Dahil sa kanyang talento, lubos itong makatuwiran. At doon nakita ni Will ang pagkakataon. Nagtanong siya kung maaari siyang pumasok sa kanyang mga klase, at kung paano siya mag-enroll. Sumagot si Veronica na wala pa siyang sariling klase. Nag-skip siya ng mga grado at halos hindi rin pumasok sa mga regular na klase. Sa taong iyon, isa lamang siyang teaching assistant na nakatalagang sumagot sa mga tanong ng mga estudyante. Ang ideya ay dahil malapit ang edad nila, magiging mas komportable sa kanya ang mga estudyante. Ngunit sa hindi malamang dahilan, walang nagtatanong sa kanya. Perpekto. Dumiretso na si Will sa punto. Kung gustong matuto ng isang healer ng offensive magic, ano sa tingin niya ang dapat niyang gawin? Sinabi ni Veronica na may napansin siyang kakaiba sa daloy ng kanyang mana, kaya siya pala yon, ang bagong dating na pinag-uusapan ng lahat. Pambihira ang isang healer na natututo ng offensive magic, pero kung mayroon mang paraan para gamitin ang dynamic na mana, tiyak na maituturo niya ito sa kanya. Nagulat si Will, ngunit nagpatuloy si Veronica nang walang pag-aalinlangan. Kahit na, magiging imposible para sa kanya na gumamit ng offensive magic. Sobra-sobra ang kanyang static na mana. Kahit na makabuo siya ng dynamic na mana, matutunaw lang ito sa static. At kahit gumamit ng alternatibong paraan, hindi gagana ang formula. Direktang nagtanong si Will kung talagang walang paraan para sa isang healer na gumamit ng offensive magic. Sinabi ni Veronica na wala. Tinanggap niya ang sagot. Nasira ang plano, ngunit hindi opsyon ang sumuko doon. Kung walang paraan, kailangan niyang gumawa ng sarili niya. Nagpasalamat siya kay Veronica at sinabing pag-iisipan niya itong mabuti ng mag-isa. Sinabi ni Veronica na hindi pa siya tapos. Totoo na hindi magagamit ng mga healer ang offensive magic, ngunit may paraan para maging battle mage ang isang healer. Hindi naintindihan ni Will kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Itinuro ni Veronica ang espada sa kanyang baywang. Iwinasiwas mo ng ganito at kaya mong patumbahin ang isang kalaban. Pagkatapos ay itinuro niya ang upuan sa tabi niya, gawa sa kahoy, ginawa para upuan. Pero kung may kumuha nito at ibinato sa ibang tao, madali nitong makakapatumba sa kanila. Walang nag-iisip na gamitin ang upuan bilang sandata dahil ginawa ito para sa ibang bagay. Kung paano ito ginagamit ay nakadepende sa kung sino ang may hawak nito at ganoon din sa kanyang kamay. Kaya niya siyang haplusin ng bahagya. Nagulat si Will, tapos pinitik siya ni Veronica sa noo at sinabing kaya niya rin siyang saktan sa ganoong paraan. Sa madaling salita, lahat ay nakasalalay sa paggamit. Anumang bagay ay maaaring maging sandata depende sa kung paano ito ginamit. Naintindihan agad ni Will. Pinag-uusapan niya ang paggamit ng healing magic para umatake. Kinumpirma ito ni Veronica sa isang tango. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya naisip iyon noon. Ni hindi man lang niya isinaalang-alang ang posibilidad. Ipinaliwanag ni Veronica na yon mismo ang naglalarawan sa katangian ng bawat tao. Kaya naman ang mga battle mage ay walang interes sa pagpapagaling at ang mga healer ay walang interes sa labanan. Pero malamang na iba siya. Ang simpleng katotohanan na nag-enroll siya sa isang offensive magic academy ay ginawa na siyang isang anomalya. At sa katotohanan, ang kanyang mana ay hindi tulad ng sa isang purong healer. Inisip ni Will na baka hindi niya napansin dahil sa regression. Sinabi sa kanya ni Veronica na maging mulat doon, na yakapin ang agresibong galit sa loob niya. Kung gagawin niya yon, tiyak na magiging kayang-kaya ng kanyang healing magic na durugin ang mga kalaban. Kinabukasan, sa training grounds, iniisip pa rin ni Will ang sinabi ni Veronica. Kakaiba ang kanyang pagkukumpara, pero ito ay talagang nagpamulat sa kanya. Nagtaka siya kung bakit hindi ito tumutol sa ideya ng isang healer na gumagamit ng offensive magic,
at nakapagtataka na mayroon na siyang teoryang handa para dito. Pinutol ng instructor ang kanyang pag-isip. Dahil gansal ang bilang ng mga estudyante sa klase, makikibahagi rin si Will sa sparring matches sa araw na yon. Ang katotohanang hindi siya makagamit ng offensive magic ay problema na niya. Kahit nabugbugin siya ng husto, siya ang may pananagutan. At napagdesisyonan na ang magkakatapat. Makakaharap ni Will si Ulpus. Halatang-halata na setup ito. Si Ulpis Omen ay nagmula sa isang kilalang pamilyang maharlika at laging napapaligiran ng mga alipores. Pero sa mga naobserbahan ni Will sa klase, hindi lang pangalan si Ulpis. Isa siyang tunay na battle mage. Sumigaw si Ulpis na hindi gumagana ang healing magic laban sa kahihiyan at si Will ay uwing umiiyak pagkatapos mabugbog. Nainis si Will sa kanyang pag-ugali sa paraang hindi niya inaasahan. Noon, babaliwalain niya lang sana ito, pero ngayon, talagang nainis siya sa lalaki. Gusto niya rin namang subukan ang teorya ni Veronica at baka sakaling makaganti ng kaunti. Formal niyang kinausap si Ulpis at sinabing hindi siya tatanggap ng pagsuko. Sumagot si Will na wala siyang intensyong sumuko, pero mayroon siyang mungkahi. Kung matalo siya sa laban, aminin niyang wala siyang talento para sa offensive magic at aalis siya sa squads. Sabi ng instructor, iyon ay isang matalinong desisyon. Nagpatuloy si Will. Pero kung manalo siya, gusto niyang payagan siyang dumalo sa mga regular na klase. Tinanong ng instructor kung anong klaseng kalokohan yon. Sumigaw si Ulpus na ang isang mahina ay kumakapit sa isang imposibleng ilusyon para lang harapin ang kanyang takot, at kung walang masisira, wala itong kasayahan. Tinapos ng instructor ang usapan. Ang mga imposibleng haka-haka ay pag-aaksaya lang ng oras. Dapat pumwesto na silang dalawa. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinimulan ang laban. Nag-focus si Ulpis, nagpalabas ng ilang mga punyal sa paligid niya. Sumigaw siya kay Will na masdan ang kanyang blade creation magic. Hindi mabilang na mga espada na lumitaw mula sa wala, handang tamaan ang isang duwag na hindi man lang marunong gumamit ng basic offensive magic. Nag-focus din agad si Will. Ginamit niya ang kanyang healing magic, idinilat ang mga mata ng may buong konsentrasyon, at nagsimulang umiwas sa mga espada sa magkabilang gilid. Nagulat si Opus. Nag-isip-isip si Will habang gumagalaw. Ang tunay na diwa ng kanyang healing magic ay ang pagmamanipula ng buhay, pagkontrol sa mahahalagang gawain, at pagpapalakas ng natural na kakayahang magpagaling ng katawan. Pero hindi lang pagpapagaling ang kaya niyang kontrolin kung gagawin niya itong isang offensive form. Sinigawan siya ni Opus na tigilan ang pag-arte na para siyang espesyal dahil lang sinuwerte siya. Inactivate ni Will ang physical reinforcement. Sinunggaban niya ang isa sa mga talim sa ere at, sa isang kilos, pinatalsik ang lahat ng iba pa. Napatigil sila sa ere sandali bago bumagsak sa sahig na may kalansing. Ito mismo ang kailangan ko. Ipinwesto niya ang punyal sa kanyang harapan at sinabing hihiramin niya ito. Handa na siyang lumaban. Walang ideya ang mga tao sa nangyari. May nagtanong kung offensive magic ba yon. Inisip ni Will na hindi. Iyon ay healing magic na ginamit sa opensibong paraan. Tila walang ibang makapagsabi ng pagkakaiba. Hindi ito matanggap ni Ulpis. Sumigaw siya na nagbibiro lang si Will na kaya niyang magpalabas ng mas marami pang talim kaysa doon. Hindi maaaring matalo ang isang battle mage sa isang healer. Sumugod si Will, sinasangga ang bawat talim na papunta sa kanya. Lalong nainis si Ulpis. Hindi ito tungkol sa dami. Idineklara niyang palalakihin niya ang mga espada. Gusto niyang makita kung ano ang iisipin ni Will tungkol doon. Sinalag ni Will gamit ang punyal. Sumigaw si Ulpis sa pagkadismaya at mas lalong nagtulak. Nilagyan niya ng ikot ang mga talim at ibinato ang lahat ng kanyang makakaya. Naisip ni Will na kailangan niyang lakasan pa ng kaunti ang physical reinforcement. Sinalag niya ang atake. Sumigaw si Ulpis na imposible yon. Gagamutin ko na lang ng maayos ang sarili ko mamaya. Tiningnan siya ni Will. Patawarin mo ako. Iginilaw niya ang punyal. Isang pader ng buhangin ang umangat sa pagitan nila. Pareho silang umatras na bigla. Nakialam na ang guro. Sa kanya ang buhangin. Sinabi niyang mayroon pang ibang mga laban na kailangang tapusin at sinabihan silang dalawa na tumigil na. Malamig na tiningnan ni Will si Ulpis na nasa lupa at nagtanong kung maaari na siyang sumali sa mga regular na klase sa susunod. Naggalit ang mga ngipin ni Ulpis at sinabihan siyang gawin ang gusto niya. Nagpasalamat si Will sa kanya. Habang naglalakad palayo, inisip niya ang kanyang naramdaman. Iyon ang kanyang paraan ng offensive magic, at mas gumana ito kaysa sa inaasahan niya dahil natalo niya ang isang talentadong battle mage na kaedad niya. Lahat ng ito ay salamat kay Professor Veronica. May paraan pala para sa isang healer na maging isang battle mage. Maaari siyang maging isang battle mage. Tumingala siya sa bandila ng akademya. Ibinulong ni Ulpis sa guro na ang nangyari ay isang aksidente sa klase at maaaring maging problema. Sinabi niya na ayaw niyang iulat ang bawat detalye sa kanyang ama at dapat maintindihan ng guro kung ano ang ibig sabihin noon. Sumang-ayon ang guro. Hindi nila maaaring hayaang maging arogante ang isang healer sa lugar na yon. Sa silid-aralan, naisip ni Will na sa wakas ay makakadalo na siya sa mga klase. Aaralin niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa offensive magic. Pumasok ang guro, sinulyapan si Will, at humarap muli sa klase. Inanunsyo niya na ang leksyon ay tungkol sa paggawa ng mga magical tool.
Gagawa sila ng mga ice bomb. Ipamamahagi niya ang mga materyales, at dapat nilang sundin ang mga tagubilin habang naglalagay ng mana. Nakilala ni Will ang format. Sa Healer Academy, mayroong katulad na klase, ngunit doon, gumagawa lang sila ng mga potion at recovery item. Makatuwiran lang na dito ay gumagawa sila ng mga sandata. Malamang inaasahan nilang lahat ay maglalagay ng dynamic mana, ngunit para sa paggawa ng magical tool, hindi gaanong mahalaga ang uri ng mana. Karamihan ay nakadepende sa mga materyales. Dapat niyang kayanin ang klase na ito nang walang anumang problema. Sinimulan niyang idagdag ang dinurog na sanga ng Flame Tree sa Ice Golem Fragment, pagkatapos ay nagsimulang kumislap ng kakaiba ang Mana Stone. Inihagis ito ni Will palayo gamit ang physical reinforcement. Yumanig ang pagsabog sa likuran ng silid. Nakahiga si Will sa sahig na napapalibutan ng mga ice spike, nakatingin sa kisam na parang tanga. Agad siyang pinansin ng propesor. Gusto niyang malaman kung ano sa tingin ni Will ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Will na na-activate ang bato bago pa man niya ito lagyan ng mana, ngunit hindi interesado ang propesor sa mga dahilan. Binabawasan niya ang mga puntos mula sa kanyang grado. Narinig ang tawanan mula sa likuran ng silid. Nakipagtawanan si Ulpis sa iba habang nakatitig kay Will na may kakaibang ekspresyon. Masamang tumingin pabalik si Will. Sa susunod na klase tungkol sa mga magical creature, isang salamander ang tumayo sa mismong harapan niya. Nagbabala ang propesor na ang mga estudyanteng may mababang marka ay dapat umupo sa unang hanay at magbayad ng matinding pansin. Halos hindi pa tapos iproseso ni Will kung gaano siya kalapit sa nilalang na yon nang bumuga ito ng apoy sa kanya. Hinarangan niya ito gamit ang isang palayo. Tinanong ng propesor kung bakit siya may hawak na kaldero. Sinabi ni Will na kailangan ito. Kinumpis ka ang kaldero, ganoon pala nila gustong maglaro, isip ni Will. Hinahayaan nila siyang dumalo sa mga klase, ngunit wala silang intensyon na hayaan siyang matuto ng anuman. Isang babae ang nanonood sa kanya mula sa malayo na may bahagyang hindi mapakaling ekspresyon. Hindi doon natapos ang pang-aasar. Patuloy na tinatawag ng propesor si Will para sagutin ang mga tanong tungkol sa material na hindi pa niya nakikita. Sa labas ng silid-aralan, may nagsabi sa instructor na nag-aasal si Will at hindi siya naghapunan dahil doon. Pagbalik sa dorm, humiga si Will na nakatingin sa kisam. Salungat sa kanya ang ihip ng hangin sa eskwelahang ito, at ito ay walang tigil. Marami pang problema sa hinaharap, ngunit may progreso siya, at hindi niya hahayaang makasagabal ang maliit na pang-aasar na ito. Bukod pa roon, lumaban siya gamit ang sariling mga kamay sa unang pagkakataon at nanalo. Talagang maaari siyang maging isang battle mage. Nakakuha rin siya ng isang aklat. Kailangan niyang balikan ang material para sa araw na yon. Kinabukasan, dumating si Will sa silid-aralan at walang tao roon. Oras na ng klase, ngunit hindi pa dumarating ang propesor. Ang tanging naroon pa ay ang babae kanina. Mukhang lumipat ng silid ang klase at walang nag-abala na sabihan sila. Lumapit si Will at nagbigay galang. Tinanong niya kung sa tingin niya ay inilipat ang silid-aralan. Sinabi niya na yon din ang iniisip niya. Pagkatapos ay idinagdag niya, dahil siya lang ang kasama ni Will doon, ang estudyanteng kinainisan ng propesor at ng lahat, naisip niyang iyon na nga iyon. Sa tingin ko, magkakampi tayo, sabi niya. Ang mga kinainisang nag-iisa ay bagay sa isa't isa. Para kay Will, medyo matalas ang sinabi nito, ngunit sapat na seryoso ang tono niya para maramdamang totoo. Sa anumang paraan, masaya siyang magkaroon ng kaibigan. Sinabi niya na ikinagagalak niyang makilala ito. Sinabi niya na ang kasiyahan ay nasa kanya. Ang pangalan niya ay Erica Glenn. Sinabi ni Will sa kanya na siya ang kanyang unang kaibigan sa akademya. Sumagot si Erica na kung ganoon, mahirap itong iwasan. Tutal, halos hindi naman siya pumapasok sa klase at higit sa lahat, isa siyang healer. Sabi ng lahat, mahihina ang mga healer. Siya mismo ay pumapasok sa bawat klase at isang battle mage, ngunit wala rin siyang mga kaibigan. Pinag-isipan niyon ni Will. Isinasantabi ang kanyang pagkatao, malalim ang diskriminasyon laban sa mga healer. Sa kanyang nakaraang buhay, masyado siyang mabilis na nakilala, kaya hindi niya naranasan ang ganoong bagay. Ngunit sa isang akademya na dalubhasa sa offensive magic, malakas ang diskriminasyon, at ang pag-aaral doon ay nangangahulugan ng pakikipaglaban din dito. Napabuntong hininga si Erica at tinanong kung bakit siya pumunta sa Squarts. Sinabi ni Will na ang pagiging isang healer ay hindi dahilan para manatili sa labas ng labanan. Mukhang nagulat si Erica. Sinabi niya na may mga dahilan siya at tinanong kung bakit ito pumunta roon. Ipinaliwanag ni Erica na nagmula siya sa isang maliit na pamilyang maharlika sa probinsya. Walang lalaking isinilang at nag-aalala ang kanyang mga magulang na mamatay na ang kanilang angkan. Naisip nila na kung makakagawa siya ng pangalan para sa sarili bilang isang mage, maaaring gampanan niya ang papel ng pinuno ng pamilya. Sinabi ni Will na naiintindihan niya. Ang pagtatapos mula sa Squarts ay tiyak na gagawing posible yon. Inamin ni Erica na halos wala siyang talento para sa offensive magic. Dahil doon, hindi siya makahanap ng mga kaibigan, masakit ang mga klase, at ito na ang pinakamasama. Ngunit ngayon, nagkaroon na siya ng kaibigan. Hanggat kasama niya si Will, na mas malaking bigo kaysa sa kanya, hindi niya mararamdaman ang labis na insecurities sa kanyang mababang marka.
Sinabi ni Will na maaaring hindi mangyari ang mga bagay ayon sa iniisip niya. Tinanong ni Erica kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Will na una, kailangan nilang hanapin ang silid kung saan talaga nagaganap ang klase. Nagpa siya si Erica na sundan siya. Sa silid-aralan, inanunsyo ni Will na dumating na sila. Malamig na sumagot ang propesor na huli na sila. Matagal nang nagsimula ang klase. Humihingi ng paumanhin si Will, ipinaliwanag na hindi nila alam ang pagbabago ng silid. Hindi interesado ang propesor sa mga dahilan, at dahil nandoon si Will, sinabihan siyang lutasin ang problema sa pisara. Nagalit si Erica. Kadarating lang nila. Paano nila malalaman? At halos wala pang klase si Will. Tumingin si Will sa pisara. Nagbabala ang propesor na kung tama ang sagot niya, tapos na ang usapan. Pero kung magkamali siya, mababawasan siya ng puntos. Nagkomento si Ulpis na sa takbo ng mga pangyayari, agad na babagsak si Will. Kahit na, kinuha ni Will ang yeso. Nagsimula siyang magsulat. Nagsusulat. Tahimik na nanonood ang klase, inaasahan na ng ilan na mabibigo siya. Pero natapos si Will, lumingon sa propesor habang nasa pisara ang kumpletong magic circle, at nagtanong kung ano sa tingin niya. Nagulat ang propesor. Tama ito. Sinabihan niya si Will na umupo, at napasinghap sa gulat si Ulpis. Hindi maintindihan ni Erica kung paano niya nagawa iyon. Bumalik si Will sa kanyang upuan na may mahinahong ngiti at nagpatuloy sa pakikinig sa aralin. Pagkatapos ng klase, hinabol siya ni Erica, gustong malaman kung paano niya nalutas ang problema. Ipinaliwanag ni Will na mukha itong komplikado, pero isa lang itong aplikasyon ng mga halimbawa sa aklat na pinag-aralan na niya. Tinanong ni Erica kung binasa niya ang aklat na yon ng mag-isa. Kinumpirma ni Will na binasa niya ito noong nakaraang araw. Walang kapintasan ang textbook ng Squartz. Sinasaklaw nito ang lahat mula sa mga pangunahing kaalaman hanggang sa mga advanced na aplikasyon. Walang paligoy-ligoy. Eksakto sa inaasahan mo sa pinakamahusay na akademya ng mahika. Sapat na ang pagbabasa lang nito. Bukod pa roon, magaling na talaga siya sa teorya, at malaki ang naitulong ng pangangatwiran niya mula sa nakaraang buhay sa pag-unawa sa offensive magic. Nagpuyat siya pero masaya naman. Napanganga si Erica. Masyadong siksik ang material para maintindihan ng walang propesor, at inakala niyang si Will ang pinakamahinang estudyante sa klase. Kung nasa ganoong antas siya, paano na siya? Nakiusap siya na huwag siyang iwanan. Ipinatong ni Will ang kamay sa kanyang balikat at sinabing ayos lang. Ituturo niya sa kanya ang lahat ng hindi niya naiintindihan. Magkaibigan naman sila. Nagpasalamat si Erica sa kanya. Naisip ni Will sa sarili na hindi siya pumunta sa Squartz para makipagkaibigan, pero ang pagkakaroon ni Erica ay nagbukas ng mga posibilidad. Kaya sinabi niya ritong kailangan niya ng pabor bilang kapalit. Ang mga klase ay hindi lang puro teorya. Ang susunod ay General Offensive Magic, na siyang dahilan kung bakit siya bumagsak at natanggal sa lahat ng klase noon. Kaya na niya ngayon. Tinalo na niya si Ulpis, pero hindi pa rin niya abot ang General Offensive Magic. Mayroon siyang plano, at kailangan niya ang tulong nito. Ipinaliwanag niya ang pagkakaiba. Ang General Offensive Magic ay gumagamit ng mga formula na nasuri at nabuo na kayang gamitin ng sinumang natuto nito. Ang Uniki Magic naman, ay nililikha sa loob ng gumagamit at para lang sa partikular na taong iyon gumagana. May magkahiwalay na klase ang Squartz para sa bawat isa. Para sa Uniki Magic, walang isang tamang sagot, at doon ay makakalusot siya gamit ang kanyang Offensive Healing Magic. Pero para sa General Offensive Magic, kung hindi mo magagawa ang spell, walang pasadong grado. Diretsong kinumpirma ito ng propesor. Maaaring maganda ang naging resulta ni Will sa written part, pero ibang usapan ang practical. Kung hindi siya makakagawa ng offensive magic, babagsak siya. Simple lang ang gawain. Tamaan ang target gamit ang fireball, ang pinakapangunahing spell sa lahat. Kung wala iyon, kalimutan na niyang umangat o makapagtapos. Naghinala ang propesor na gumamit si Will ng healing magic sa mock battle, at ang kwento tungkol sa pagbuti ng kilos pagkatapos magpagaling ay may katuturan din naman. Pero ibang-iba ang General Offensive Magic. Ang isang taong kasing incompetent niya ay dapat umalis na lang sa klase. Pagkatapos ay may napansin ang propesor. Nakangiti si Will at may apoy sa kanyang palad. Naramdaman ni Will ang tahimik na kasiyahan. Hindi napansin ng propesor. Noong nakaraang araw, habang kasama niya si Erica, pinakiusapan ni Will na gumawa ito ng fireball gamit ang General Offensive Magic. Inimbak niya ang spell sa loob ng buntot ng salamander, at itinago ang buntot sa sarili niyang kamay habang pinagagaling ito para hindi masunog. Gusto malaman ni Erica kung posible ba yon para sa isang healer at kung sino ba talaga si Will. Isang sandali bago pakawala ng spell, ginamit ni Will ang healing magic para i-activate ang apoy na nakaimbak sa buntot ng salamander. Sa sinumang nanonood mula sa labas, mukhang isang fireball ang biglang lumitaw sa kanyang palad. Diretsong lumipad ang projectile at sinunog ang training dummy. Lumingon si Will sa propesor na may mahinahong ngiti at nagtanong kung ano ang tingin niya. Napatitig ang propesor sandali. Iyon ay tiyak na apoy ng isang standard na spell. Baka natutunan na nga ng bata. Pasado si Will. Pwede na siyang bumalik sa linya. Napanganga si Erica. Nagdalit ang mga ngipin ni Ulpis. Kalaunan, sa silid-aralan, naging direkta si Ulpis. Anong nangyayari dito?
Sabi ng propesor, gusto rin niyang malaman. Gamitin mo ang anumang paraan na kailangan, pero alisin mo ang lalaking iyon sa paningin ko. Isang healer ang nangahas na hamunin siya, at hindi niya matitiis na makasama ang lalaking iyon sa isang klase. Kung kinakailangan, sasabihin niya sa kanyang ama, at tapos na ang buong klase. Sinubukan ng propesor na mga tuwiran na medyo sobra na iyon. Pinutol siya ni Olpus. Gamitin mo ang anumang paraan na kailangan, pero alisin mo ang lalaking iyon sa paningin ko. Umalis si Olpus. Naiwang mag-isa ang propesor sa silid, nag-isip. Ang pagsubok ng isang bagay sa labas ng klase ay delikado. Kung mahuli siya, hindi ito magiging katulad ng isang spoiled na mayaman na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Pero minsan, kailangan mong sumugal para protektahan ang sarili mong posisyon. Isang hamak na healer na umaastang pag-aari niya ang lugar, at hindi pa niya alam kung ano ang binabalak ng ibang mga propesor. Hindi niya hahayaang sirain ng batang iyon ang buhay niya. Kailangan niyang personal na harapin ito. Pagkatapos ng klase sa training grounds, naging direkta ang propesor. Inakala niyang maganda ang pakiramdam ni Will sa sarili, at hindi iyon isang papuri. Marami siyang na-miss na klase simula noong mag-enroll. Paano niya planong bumawi doon? Naisip ni Will na isumbat na kasalanan din ng propesor ang kanyang pagliban, pero napagdesisyonan niyang hindi ito sulit. Ipinaliwanag niya na humingi siya sa isang kaklase ng mga na-miss na materyales, at nag-aral siyang mag-isa para matakpan ang lahat. Walang problema. Hindi gumalaw ang propesor. Sa mga kaso ng pagliban, obligado ang mga supplementary lesson, at ang nilalaman ay desisyon ng nakatalagang instructor. Ito ay magiging isang simulated battle laban sa kanya mismo. Sandaling pinroseso iyon ni Will. Isang propesor na lumalaban sa isang estudyante. Sinabi ng propesor na bibigyan niya ito ng kalamangan. Dahil sa laki ng agwat sa kakayahan, sapat na ang isang tama para makapasa. Dahil napakabait niya, walang dahilan para tumakbo. Ang hindi sinabi ng propesor ay kung ano ang iniisip niya. Sa ganoong mahika, hinding-hindi makakalapit ang mga atake ng bata. Ang kailangan lang niyang gawin ay bugbugin ito hanggang sa maintindihan nito ang agwat sa lakas. Pagkatapos ay makikinig na ito sa sasabihin niya. Pumayag si Will. Gagawin niya ito. Ngumiti ang propesor at ginamit ang kanyang mahika. Nakita na ni Will ang mahikang iyon dati. Iyon ang nag-aangat sa lupa. Mabilis siyang umiwas, pero may atake ring dumating mula sa itaas. Yumuko siya, at ang sumunod ay galing na naman sa ibaba. May panunuya na tinanong ng propesor kung pagtakbo lang ang alam niyang gawin. Umayos ng tayo si Will, sinusuri ang sitwasyon. Hindi tulad ng creation magic, minamanipula ng istilong ito ang mismong lupa. Kaya napakabilis nito, at napakalawak ng anggulo ng mga atake. Pero hindi ito imposibleng iwasan. Tumalon siya, umiwas sa mga atake, at sumugod. Gumamit ang propesor ng isa pang magic circle sa lupa, nagtaas ng pader sa magkabilang gilid ni Will para ikulong siya. Ngumiti siya. Ginamit ni Will ang mga pader bilang suporta at nilundag ang mga ito, papalapit na hawak ang sandata. Ngunit nang malapit na siya para makatama, naging bato ang propesor. Umatras si Will mula sa mga tulis. Sinabi ng propesor na mahina ang bata. Hindi man lang niya masira ang kanyang absolute form sa ganoong antas ng lakas. Kailanman ay hindi pa siya nakarinig ng isang healer na gumagamit ng healing magic para umatake, ngunit isa lang itong murang imitasyon. Ang pagnanais na maging isang battle mage gamit ang ganyang kahinang mahika ay halos katawa-tawa. Kalmadong sumagot si Will. Sa pamamagitan ng healing magic, pinag-aralan niya ng malalim ang katawan ng tao, at nalaman na karaniwang namumuhay ang mga tao, habang hindi namamalayang pinipigilan ang sarili nilang lakas. Simple lang ang dahilan. Hindi kaya ng katawan ang sarili nitong buong lakas. Kung susubukan ng isang tao na gumamit ng lakas na higit sa limitasyong iyon, masisira ang sarili niyang katawan. Sumagot ang propesor ng may panunuya. Sinusubukan lang siyang lekturan ni Will dahil hindi siya manalo laban sa offensive magic. Kalmadong sumagot si Will na sa alinmang paraan, kahit alisin ang limiter para maglabas ng mas maraming lakas, mapipinsala pa rin ang katawan. Pero isa siyang healer. Walang kaso kung mabali ang braso niya. Nabigla ang propesor. Lumapit si Will na may mapanlokong ngiti, sinasabing ayaw niya sa sakit, pero kaya naman niyang pagalingin agad ang sarili. Kaya subukan na natin ngayon din. Gumalaw siya ng buong lakas. Sapul na sapul ang tama at lumipad sa ere ang salamin ng propesor. Sinabi ni Will na hindi magandang ideya na basta-basta na lang magpasya sa limitasyon ng isang estudyante. Natutunan niya iyon nang iminungkahi ni Professor Veronica na gamitin ang healing magic para umatake, at walang mas hangal pa sa pagsasabing imposible ang isang bagay, kaya niyang maging mas malakas pa. Ngunit bago niya matapos ang pangungusap, biglang lumingon si Will at umiwas sa atake mula sa propesor. Magkaharap silang dalawa. Hawak ng propesor ang sarili niyang salamin, kitang-kita ang galit. Sinabi ni Will na inakala niyang papayag na ang propesor kung makakatama siya kahit isang beses lang. Pinatahimik siya ng propesor. Walang mga saksi sa paligid. Ang aminin na nasuntok siya ng isang healer ay isang bagay na hindi niya matanggap at nagpakawala siya ng sunod-sunod na mga bato. Binanggit ni Will na ang pag-alis ng limiter ay hindi lang para sa pagsuntok. Ibinagsak niya ang kanyang paa sa lupa at sumugod patungo sa propesor sa hindi kapanipaniwalang bilis. Halos hindi na naiproseso ito ng propesor.
Hindi sapat ang bilis ng pagtaas ng pader na bato. Mariin niyang ipinikit ang mga mata, pagkatapos ay tumingin sa gilid, sinusubukang alamin kung huminto na ang paggalaw, ngunit hindi siya makagalaw. Tuloy-tuloy ang mga tama, at tila bumagal ang oras sa paligid niya. Sa isip niya'y nagmakaawa siyang tumigil na si Will. Hindi matagalan ang sakit, mas malala pa kaysa tamaan sa normal na bilis. Hindi siya makatakas, ni hindi man lang makasigaw. Tahimik na lang siyang nagmakaawa na matapos na ito. Pagkatapos ay tumilapon siya. Malakas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Lumapit si Will at sinabing para sa kanya, isang iglap lang iyon. Ang propesor, na nakahiga pa rin sa lupa, ay hiniling na ipaliwanag ni Will kung ano ang ginawa niya. Sumagot si Will na hindi tulad ng propesor, kaya niyang ipaliwanag ito ng maayos. Sa eksaktong sandali na tumama ang suntok, ginamit niya ang sensory enhancement sa kanyang sarili. Original na isang healing spell para sa mga taong may lumalabong paningin at pandinig. Sa pagtulak sa bilis ng kanyang reaksyon sa sukdulang antas, naging napakatalas ng kanyang mga pandama na nagparamdam sa isang segundo na parang dose-dosenang magkahiwalay na sandali. Gusto niyang malaman kung gaano kasakit ang matamaan sa ganoong estado. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakapasa na ba siya sa leksyon. Sinabi ng propesor na, may idinagdag pa si Will. Alam niyang mahirap alisin ang mga malalim na nakaugat na paunang paghusga. Ngunit kung magpapatuloy ang propesor sa landas na yon, sisiguraduhin niyang lubos na makikilala ng lalaki kung anong uri ng sakit ang kayang maramdaman ng sarili niyang katawan. Ang gusto lang niya ay pumasok sa klase nang hindi ginugulo ng ibang estudyante. Masisiguro ba yon ng propesor? Kalaunan, sa mga pasilyo ng Squartz Academy, naglalakad mag-isa ang propesor, sinusubukan pa ring iproseso ang nangyari. Palagi niyang pinaniniwalaan na mahihina ang mga healer at walang kakayahang lumaban, na dapat sumunod sa mga offensive mage, ngunit iba si Will. Hindi lang siya may kakayahang lumaban, mayroon siyang tunay na intensyong pumatay. Dumating si Ulpis at nagtanong kung tapos na ang leksyon, sinabing isang hakbang na lang si Will para mapatalsik. Pinatahimik siya ng propesor at sinabihang tigilan na ang pakikialam kay Will. Ang pag-isip na isa lang siyang simpleng healer ay isang pagkakamaling hindi dapat gawin ni Ulpis. Sinabi ni Ulpis na hindi iyon ang gusto niyang marinig at pinaalalahanan siya na kung sasabihin niya sa kanyang ama ang lahat, alam ng propesor kung ano ang mangyayari. Sinabi ng propesor na sige at gawin niya. Huminto siya, nag-isip sandali, at idinagdag, kung magsusumbong si Ulpis sa kanyang ama tungkol dito, malaki ang tsansa na siya ang mapapatalsik, hindi si Will. Sa halip na ang pamilyang Omen ang gumawa ng inaasahang hakbang, mukhang si Will ang siyang maglalabas ng kanyang mga kuko sa hinaharap. Naiwang mag-isa si Ulpis sa pasilyo. Sa sobrang inis, sinuntok niya ang pader, isinusumpa ang sitwasyong pumapalibot sa kanya. Makalipas ang ilang araw sa klase, humikab si Will. Medyo payapa ang mga bagay-bagay. Tila kinausap ng propesor si Ulpis dahil minsan ay masama itong tumingin kay Will, ngunit wala naman siyang ginagawa. Dahil doon, nakapag-focus si Will sa kanyang pag-aaral, bagamat hindi pa yon sapat. Para mabago ang hinaharap ng sangkatauhan, kailangan niyang mas lumakas pa. Matibay ang ideya ng paggamit ng healing magic para sa physical enhancement, pero ang ginagawa niya ay suntok at sipalang gamit ang purong lakas. Epektibo ang sensory enhancement para sa pananakot, ngunit kumpara sa versatility ng isang battle mage, malayo pa ang kanyang lalakbayin. Kailangan niyang mag-isip ng mga bagong paraan. Tinawag niya si Veronica. Sabi niya, bago ang lahat, may gusto siyang sabihin sa kanya. Nagtanong si Will kung ano yon. Sinabi ng propesor na magaling ang ginawa niya. Naging malaking usapan ito sa mga guro. Para sa isang healer, malaking tagumpay na ang makasabay sa mga klase sa Squartz, kahit na mukhang hindi masaya ang karamihan sa kanila tungkol dito. Naisip ni Will na nahulaan na niya yon. Tinanong niya kung itinatago ba nito ang katotohanang siya ang nagpayo sa kanya. Sinabi ni Veronica na hindi niya ito itinatago. Wala lang daw siyang pagkakataong magsabi ng kahit ano sa ibang mga propesor. Napagtanto ni Will na tila dayuhan din siya sa mga kasamahan niya. Kahit na, sinabi niyang nakahinga siya ng maluwag. Lahat ay dahil sa payo niya, at makokonsensya siya kung napahamak ito dahil sa mga ginawa niya. Sumagot si Veronica na hindi niya yon iniinda, kaya hindi niya kailangang mag-alala. At isa pa, nagpapasalamat siya. Tulad ng sinabi niya dati, dahil sa likas na katangian ng mga healer, walang sinuman sa kanila ang mag-isip na isagawa ang teoryang iyon. Tapos ay hinugot niya ang kanyang espada. Sinabi niyang gusto niyang makita kung ano talaga ang itsura ng isang combat healer. Nagtanong si Will kung anong ginagawa niya. Sumagot si Veronica na gusto niyang suriin ang kasalukuyan niyang kalagayan dahil gusto niya ng payo kung paano lumakas. Sinabi ni Will na parang sobra naman kung lalabanan niya ito. Sumagot siya na walang pahinga sa larangan ng digmaan at sumugod sa kanya. Nabigla si Will at napaatras, pero nagawa niyang salagin ang atake gamit ang isang punyal. Nagsimulang manaig ang lakas ni Veronica sa kanya. Patuloy siyang sumusugod, sunod-sunod ang mga atake. Kahit na pinalakas ng mahika ang bilis ng reaksyon niya, halos hindi makasabay si Will sa kanya. Sa malapitan, malinaw na hindi lang bilis ang meron siya. Ang kanyang mga kilos ay kalkulado para magpakawala ng walang tigil na atake.
May hangganan ang pagpilit sa kanyang katawan na makasabay gamit lang ang physical enhancement. May isa siyang pagkakataon. Ang bilis na hindi pa niya naipakita sa kanya. Kailangan niyang sorpresahin si Veronica. Nag-ipon siya ng puwersa sa kanyang paa at sumaksak. Nagulat si Veronica, pero maingat niyang iginalaw ang kanyang espada, sinangga ang atake, yumuko, at tinapyas ang talim mula sa kanyang sandata. Gulat na napatingin si Will sa kanya habang nahuhulog ang espada sa sahig. Dahan-dahan siyang huminga. Ibinalik ni Veronica ang kanyang espada sa kaluban at sinabing humanga siya. Hindi niya inaasahan na mapipilitan siyang gamitin ang kanyang magic sword. Sinabi ni Will na parang hindi man lang siya pinagpawisan. Sumagot siya na akala niya ay isa lang siyang healer na lumalaban na parang battle mage, pero may mga kakayahan siya na naglalagay sa kanya sa ibang antas, isang taong tunay na may talento. Nagpasalamat si Will sa kanya. Idinagdag ng propesor na gusto niya ang ambisyon at tama siya. Hindi sapat ang purong pisikal na lakas. Sinabi ni Will na gaano man niya pilitin na lampasan ang limitasyon ng kanyang katawan, may hangganan ang kaya niyang gawin. Sumagot si Veronica na ang espada ay hindi lang para sa pag-atake. Pwedeng isaksak. Pwede itong ihagis. Siguradong may iba pang paraan para gamitin ang kung anong meron siya. Sinabi ni Will na wala pang gumana sa ngayon. Ipinagpatuloy niya, marahil ay kulang siya sa tunay na karanasan sa labanan. Kailangan niya ang pakiramdam ng totoong laban para mabigyan ng anyo ang kanyang mga ideya. Nagtanong siya kung wala ba siyang napansin sa laban nila kanina. Nagtanong si Will kung dapat ba siyang magpatuloy sa pagsasanay kasama niya. Sinabi ni Veronica na hindi masamang ideya yon, pero nagkataon lang, may paparating na training exercise. Napaisip si Will, may katulad ding nangyari sa nakaraang buhay niya. Ang pinagsamang pagsasanay ng tatlong paaralan, ang Offensive Magic Academy na Squartz, ang Healing Magic Academy na Hilig, at ang Sword Academy na Silvern. Ang mga estudyante mula sa bawat paaralan ay bubuo ng mga grupo at haharap sa mga totoong misyon ng pagpuksa. Hindi siya sumali noong nasa hilig siya, pero sa buhay na ito, tatalunin niya ang mga halimaw at babaguhin ang kinabukasang alam niya. Ito ang magiging una niyang tunay na pangangaso. Tinitigan siya ni Veronica nang walang reaksyon sandali, pagkatapos ay ipinaliwanag, para makasali, kailangan niyang patunayan ang kanyang mga kakayahan sa selection exam ng akademya. Narinig niya ang tungkol sa isang estudyante na tinatawag na prodigy sa mga freshmen ngayong taon. Kailangang puntiryahin ni Will ang unang pwesto bago ang lahat ng iyon. Nagtanong si Will kung paano gumagana ang pagsusulit. Ipinaliwanag ni Veronica na naglalaban-laban ang mga kandidato. Humigit kumulang 100 tao ang nag-enroll bawat taon, at ang mga nagpakita ng lakas ang napipili. Tinanggap ni Will ang impormasyon. Lahat ay nakasalalay sa labanan. Naisip niya nakakaunti lang ang mga kandidatong handang sumali ng kusa, ngunit ang proaktibong saloobin na iyon ay tiyak na bahagi ng estilo ng Squartz. Nagbalik sa kanyang alaala ang mga nangyari dahil sa isiping iyon. Naisip niya kung ano na kaya ang ginagawa ng kanyang mentor ngayon. Idinagdag ni Veronica na sa anumang paraan, ang tinatawag na prodigy ay nalampasan na ang ilan sa mga guro. Hindi magiging madali ang maabot ang unang pwesto. Naisip ni Will na mas magaling siguro ang bata kaysa sa propesor na iyon, kaya tinanong niya kung hindi pa ba niya nakikita ng personal ang estudyanteng ito. Sinabi ni Veronica na tila may isang gurong sangkot kaya walang lumalapit para magtanong. Naramdaman ni Will na hindi lang iyon ang dahilan. Sinabihan niya itong huwag mag-alala. Tutulong din daw siya sa pagsasanay. Nagpasalamat si Will sa kanya. Araw ng selection exam. Naglakad si Will habang iniisip na dumating ang araw sa isang iglap. Naghanda siya hanggat kaya niya. Oras na. May isang boses na tumawag sa pangalan niya. Mabilis itong nakilala ni Will, si Direktor Alniram Goldgran. Sinabi ni Alniram na matagal na silang hindi nagkita at maayos na ang kalagayan ng kanyang apo mula noon. Kahit na iniligtas ni Will ang babae, nagsisi ang direktor na hindi niya ito nakita pagkatapos noon at alam niyang mahirap ang pag-adjust sa Squartz. Sumagot si Will na nahirapan siya noong una pero ayos na siya ngayon. Idinagdag niya na target niya ang unang pwesto sa pagsusulit. Tumawa ang direktor at sinabing kahanga-hanga iyon. Isang boses ang pumutol sa usapan nila. Isang propesor iyon at walang kabaitan sa tono niya. Sabi niya, isa itong kalokohan. Itong lalaking to gustong makuha ang unang pwesto. Bilang training supervisor, sinabi niyang gustong-gusto niyang turuan ng leksyon ang mga tulad niya. Nakilala siya agad ni Will. Sa nakaraang buhay niya, nag-cruise ang landas nila ng lalaking ito. Ang kambing ng lilang kidlat, offensive magic na nagbigay sa kanya ng mga kabayanihan sa malaking digmaan. Sa personal, walang magandang alaala si Will sa kanya. Nagpatuloy si Goat. Ang labanan daw ay talento, at hindi iyon kayang palitan ng pagsasanay at pagsisikap. Ang pagiging healer ay nangangahulugang walang tsansang manalo si Will. Tinitigan siya ni Will ng malamig. Sumingit si Alniram, sinabing magsisimula na ang exam at ang resulta na ang magsasabi ng lahat. Walang saysay na makipagtalo pa roon. Pagsang-ayon ni Goat, idinagdag niya na anuman ang mangyari, si Sirius ang makakaharap ni Will. Isang binata na may mahabang puting buhok ang lumapit. Tumanggo si Sirius Blue Note sa direktor. Naisip ni Will, kaya ito pala ang prodigy. Ang kalaban na kailangan niyang talunin para makuha ang unang pwesto.
Nagkatinginan silang dalawa at mayroong ningning sa kanilang mga mata. Sinabi ni Alniram na maganda ang nag-aalab na damdamin pero oras na. Dapat na silang pumasok. Lahat ay naglakad patungo sa arena. Nagbulungan ang ibang estudyante sa mga upuan habang pumipila at tumatayo ang mga kalahok. Napansin ni Will si Erica sa kanila at tinanong kung sasali ba siya. Sumagot siya na kung hindi, babawasan ang kanyang attendance sa ilang klase. Pinukol ni Olpis si Will ng tinging puno ng galit. Ngumiti si Will kay Erica na halatang mas gugustuhin pang mapunta sa ibang lugar. Nagsalita si Alniram, sinabing ipinagmamalaki niyang makita ang napakaraming kalahok muli sa taong ito. Hiniling niya na hayaang gabayan ng kanilang puso ang kanilang passion at fighting spirit. Ipinaliwanag niya na ang preliminary round ay isang survival match. Kung sino ang matira hanggang sa huli ay siyang usad sa main event. Kinwenta ni Will ang mga numero sa kanyang isip. 100 tao sa isang larangan ng digmaan. Napakaraming tao. Inasahan ni Alniram ang reaksyon at sinabing huwag silang mag-alala sa bilang. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tungkod. Isang malaking portal ang bumukas sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang sahig ay naging isang kalangitan na puno ng bituin. Nagtinginan ang mga estudyante sa paligid, hindi maintindihan ang nangyayari. Inanunsyo ni Alniram na aalis na sila. Lumitaw si Will sa gitna ng isang gubat. Nakilala niya ang lugar. Ito siguro yung nasa likod ng akademya. May boses na narinig sa malapit na nagtatanong kung naririnig ba niya. Ang teleportasyon ay naghiwa-hiwalay sa lahat. Dapat nilang iwasan ang malalakas na kalaban at makipagtulungan sa sinumang kilala nila. Ang mga panimulang posisyon ay depende sa swerte. Bumulong si Will na ang isang spell na kayang mag-teleport ng 100 tao nang sabay-sabay ay talagang katawa-tawa. Hindi pinansin ng direktor ang komento at idineklara na nagsimula na ang selection exam. Agad na tumalon si Will, lumapag sa ibabaw ng isang sanga. Siniksik niya ang kanyang presensya sa pinakamababa, pinipigilan ang kanyang mga vital sign para hindi siya matukoy. Pero nang lumingon siya, may 3 estudyante nang naglalaban sa malapit. Inutusan ng isa sa kanila ang kanyang golem na sumugod. Isang babae ang tumakbo patungo sa kanilang dalawa na may hawak na magic hammer. Ang pangatlo, isang blonde, ay nagpakawala ng blizzard at nagyelo sa kanilang dalawa. Maingat na pinanood ni Will ang lahat. Magandang pagkakataon ito para pag-aralan ang iba't ibang offensive spell. Sayang lang kung mananatili siyang depensiba para lang makapasa sa pagsusulit. At saka, gusto rin niyang subukan ang ilang bagay. Tinalo ng lalaking may golem ang dalawa pa. Malakas siyang nagdiwang at sinabing siguradong nakita ng lahat kung gaano kalakas ang kanyang golem. Lumitaw si Will sa likuran niya bago pa man niya matapos ang pangungusap. Mahigpit niyang hinawakan ang ulo nito at ginamit ang consciousness disruption spell. Nawalan agad ng malay ang lalaki. Tiningnan siya ni Will ng isang segundo. Minamanipula ng teknike ang daloy ng buhay para piliting mawalan ng malay ang kalaban. Kailangan nito ng direktang kontak sa ulo, kaya mahirap gamitin kung walang malinaw na pagkakaiba sa lakas. Pero napapawalang bisa nito ang kalaban nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala. Matutuwa si Professor Veronica. Lumingon siya at umilag sa sunod-sunod na kutsilyo na humiwa sa hangin patungo sa kanya at bumaon sa lupa sa paligid. Napabuntong hininga si Will. Ulpis, hindi ka talaga natututo. Sinabi ng maharlika na hindi niya alam ang sinasabi nito, na gusto lang niyang makapasa sa exam, at gagamitin niya ang lahat para magawa iyon. Sabay na kumilos ang dalawang kasama sa likod ni Ulpis. Gumawa si Ulpis ng mga kutsilyo gamit ang kanyang magic formula. Nilagyan ng laso ng pangalawa ang mga talim. Ginaya ng pangatlo ang lahat gamit ang anino, pinarami ang mga kutsilyong may lason ng ilang beses. Nagbabala si Ulpis na tatagos sa balat ang mga kutsilyo sa kaunting dampilang. Sa dami niyon, hindi mahalaga kung gaano kabilis si Will. Hindi niya maiiwasan ang lahat ng iyon. Inilunsad ang mga talim. Mabilis na nagkalkula si Will. Kaya niyang ineutralize ang lason gamit ang healing magic, pero magiging problema kung magkakaroon siya ng mga galos mula sa lahat ng iyon, kahit may physical enhancement pa. Ginamit niya ang healing spell sa kanyang kamay, tapos may isang bagay na humarang sa kanya. Hinarang ng golem ang lahat, sinipsip ang mga kutsilyo na parang kalasad. Hindi maintindihan ni Ulpis. Ang golem ay pag-aari ng lalaking pinabagsak ni Will. Naintindihan ni Will kung ano ang nangyari. Ang healing magic ay karaniwang gumagana lang sa mga buhay na nilalang, pero ang golem ay gumagana sa pamamagitan ng mekanismong pinapagana ng dugo ng summoner. Hindi niya ito makontrol ng may precision, pero sa pag-inject ng life force, kaya niya itong idirekta ng sapat lang. Sumugod ang golem sa grupo. Isang malinis na suntok ang pinakawalan nito sa isa sa mga alalay at umupo sa ibabaw ng isa pa. Nagreklamo si Ulpis na napakadaling natalo ang kanyang mga tauhan. Nasa harapan na niya si Will. Hinawakan niya ang mukha nito gamit ang isang kamay. Magandang gabi. Nawalan ng malay si Ulpis. Sa kabilang bahagi ng gubat, kaharap ng golem ang isang water spell. Nanonood si Will mula sa malayo, kontento. Nililimitahan siya ng physical enhancement sa malapitang laban, pero natatakpan ng golem ang kahinaang iyon, at may oras pa para pag-aralan ang mga spell ng ibang estudyante. Pagkatapos ay isang buhawi ang nabuo sa isang sulok ng gubat. Kumunot ang noo ni Will. Ano na naman iyon? Papalapit sa kanila ang malakas na hangin.
Tumalon si Will para umilad at humagupit ang buhawi. Sabay-sabay na natumba ang golem at ang mga estudyante sa malapit. Nang lumapag si Will, tumingin siya sa gilid. May paparating. Seryoso ito. Eksakto sa inaasahan ni Will. Kahangahang ang galing. Isang taong hindi magiging madaling talunin. Pinag-iisipan pa ni Will kung sulit bang subukan iyon nang marinig ang boses ng direktor. Sapat na ang pagsisikap. Tapos na ang preliminaries at nakapasa silang 4. Ang main event ay sa susunod na araw sa arena. Sa ngayon, kaya na nilang alagaan ang kanilang sarili. Ang teleport spell ay mag-a-activate sa ilang sandali. Pinanood ni Will ang kanyang karibal mula sa malayo. Ganoon din ang ginawa ni Sirius, nakipagtitigan ng hindi lumilingon hanggang sa maglaho siya kasama ng iba. Hindi na rin makapaghintay si Will para sa susunod na araw. Pagbalik sa kanyang dorm room, binuksan niya ang kanyang journal at nagsulat ng ilang bagay. Kung ano ang maaari niyang gawin bago ang main event. Kung ano ang kailangan niyang isipin. Tahimik ang gabi. Sa labas ng pasilyo, hindi gaanong. Ilang mahalika ang nagbubulungan sa isa't isa. Napakalakas ng lalaking iyon at pinagaling pa niya ang lahat ng natumba. Hindi pa ba sapat iyon para sumuko sila? Sinabihan ni Ulpis ang dalawa na tumahimik. Nagmula sila sa mahihinang pamilya kaya hindi nila naiintindihan. Malinaw ang mga turo ng pamilyang Omen. Walang lugar ang mga healer sa mga tunay na mage. Kung malaman ng sinuman na pinipigilan siya ng isang healer, ano ang sasabihin ng kanyang ama? Nagkatinginan ang dalawa. Sabi nila, gawin niya ang gusto niya, pero hindi na sila magpapasaktan pa dahil dito, at umalis sila sa pasilyo nang hindi lumilingon. Nakatayo roon si Ulpis, kumukulo ang galit. Hindi niya kailangan ng mahika para alisin si Will. Sa kanyang silid, nag-aaral si Will gaya ng dati nang may kumatok sa pinto. Masyado ng gabi para sa isang normal na pagbisita. Naramdaman niyang may mali bago pa man niya ito buksan. Si Ulpis pala. Binati niya ito ng magandang gabi nang may ngiti at tinanong kung sa tingin ni Will ay hindi maganda ang buwan ngayong gabi. Diretsahang nagtanong si Will. Ano ang binabalak niya? Sumagot ang mahalika na gusto lang niya ng mapayapang usapan. Sinabi niya nang may halos relax na katapatan na galit siya sa mga healer at marami na siyang ginawa para mapaalis si Will sa akademya. Inakala ni Will na na-neutralize na niya ang karamihan doon. Sabi ni Ulpis, pagod na siyang magpaligoy-ligoy. Simple lang ang mensahe. Dapat umalis si Will sa Squarts. Sinabi ni Will na nirerespeto niya man lang ang katapatan pero gusto niyang maintindihan. Bakit ganoon na lang ang pagsisikap na gawin siyang kontrabida? Sumagot si Ulpis na hindi niya kailangan ng dahilan para tratuhin ng masama ang mga healer. Ganoon din sa pamilyang Omen. Sinumang ipinanganak na healer ay ipinapadala sa malayong sangay. Isa sa kanila ang nakatatandang kapatid ni Ulpis. Kahit na tinutuya siya ng mga tao, tumatawa lang ang lalaki. Magkaiba ang isang offensive mage at isang kaawa-awang healer. Sabi ni Will, malalim na ang pagkakaugat ng mga turong iyon para sa isang prestihiyosong pamilya. Sumang-ayon si Ulpis nang walang halong panunuya. At iyon mismo ang dahilan kung bakit dapat umalis si Will sa Squarts. Hindi iyon lugar para sa mga healer. Tinanong ni Will kung akala ba talaga ni Ulpis ay lang ang isasagot niya. Sabi ni Ulpis, pipilitin niya itong sabihin. May pamilya si Will na gusto niyang protektahan, hindi ba? Nagawa na ng mga katulong sa labas ang kanilang pagsasaliksik. Lumaki si Will kasama ang kanyang kapatid na babae sa isang liblib na nayon. Siguradong miss na niya ito. Kung magbibigay si Ulpis ng tamang utos, ano ang mangyayari sa kanya? Iniwan niyang nakabitin ang tanong. Pagkatapos ay lumapit siya at nagtanong kung nakumbinsi na ba niya si Will ngayon. Sabi ni Will, sinabihan siya ni Ulpis na mag-impect na agad. Noon niya naramdaman na may humawak sa kanyang leg. Itinulak siya ni Will pabalik at pinilipit ang kanyang braso sa posisyong hindi na siya makakawala. Nagmamakaawa si Ulpis na tumigil na siya. Babaliin niya ang braso niya. Sabi ni Will, nakapagpasya na siya. Narinig ang lagutok. Nagsimulang huminga ng pahinto-hinto si Ulpis, pautal-utal ang kanyang boses. Kung darating siyang may bali ang braso, hindi mananahimik ang akademya, pati na rin ang ama ni Ulpis. Sabi ni Will, ayos lang, at pinagaling ang braso. Naintindihan ni Ulpis ang nangyari at tumingala, nalilito at guminhawa sa isang segundo hanggang sa sumunod na lagutok. Binali na naman ito ni Will. Sabi niya, pagagalingin niya ito at babaliin ulit ng paulit-ulit hanggang sa hilingin ni Ulpis na tumigil siya. Nakiusap si Ulpis. Binitawan ni Will ang kanyang braso at nagsalita ng mahinahon. Ang pagpuntirya sa kanya ay isang bagay na kaya niyang harapin. Pero kung idadamay ni Ulpis ang kanyang kapatid, hinding-hindi niya ito palalampasin. Kaya mas mabuti para sa maharlika na magmakaawa ng taos puso, habang sinisira pa lang ni Will ang kanyang diwa. Nanatili si Ulpis sa sahig, sinusubukang intindihin ang nangyari. Isang demonyong may mukha ng isang healer. Hindi niya dapat kinalaban ang lalaking iyon. Dahil ang naghihintay ay mas malala pa sa kamatayan. At sa paglipas ng gabi, sinabihan ng bida si Ulpis na huwag kalimutan ang pangako. Huwag na siyang gagalawin kailanman. Nag-inat si Will sa kanyang silid at naisip na, sa totoo lang, medyo nakakaginhawa yon. Pero ngayon, matutulog na siya hanggang sa dumating ang kinabukasan. Ilang oras ang lumipas, sa wakas ay nagsimula na ang main event. Kalmadong pinagmamasdan ni Alniram ang lahat mula sa kanyang upuan. Umupo sa malapit sina Bod at Veronica.
Pinapanood ni Will ang sitwasyon at iniisip na ang apat na nakalusot sa preliminaries ay maghaharap sa isa-isang laban. Kahit na hindi siya makapaniwalang nakalusot talaga ito. Lumingon siya at nakita si Erica na nakatayo mismo sa harapan niya. Paliwanag ng dalaga na gumawa siya ng mga pader ng apoy at ginamit ang estratehiyang iyon nang hindi direktang tumatalo ng sinuman. Nag-isip si Will. Tumakbo ang mga offensive mage mula sa simula, pero hindi siya maaaring nakaligtas sa paggawa lang yon. Ngumiti si Erica at sinabing dahil magkaibigan sila, dahan-dahanan niya lang daw. Sabi ni Will, hindi. Gumanti siya na nakalusot siya sa preliminaries ng mag-isa at ngayon ay naghahangad ng mataas na ebalwasyon. Inanunsyo ng isang propesor ang simula ng laban. Naghanda si Erica ng fire spell at itinira ito ng diretsyo kay Will. Sinalag niya ito gamit ang kanyang mga braso, sa pag-akalang ordinaryong apoy lang iyon, isang uri ng apoy na madali niyang malalampasan sa pamamagitan ng regeneration. Medyo naawa pa siya kay Erica dahil kailangan niya lang itong patamaan. Ngunit napansin niyang may kakaiba. May kakaiba sa apoy. Nagpakawala si Erica ng isa pang fireball at nagbabala sa kanya na hindi pa tapos. Umiwas si Will sa gilid at napagtanto na ang mga apoy na tumama sa kanya kanina ay hindi pa rin nawawala. Iyon ang natatanging mahika ni Erica, apoy na may pambihirang pananatili. Karaniwan lang ang lakas nito, pero kung paulit-ulit siyang tatamaan, magiging delikado kahit na may healing. Noong nakita niya ang mga pader ng apoy kanina, akala niya ay katangian lang iyon ng buntot ng salamander, pero impluwensya pala iyon ni Erica. Ngayon naiintindihan na niya kung paano siya nakagawa ng mga harang na napakahirap basagin, at sa isang banda, perpekto itong sumasalamin sa kanyang matigas na pag-ugali. Naghiyawan ang mga manonood. Sumisigaw ang lahat na magaling siya, at napababagsakin niya ang healer. Saglit na napaisip si Erica kung kaya niya ba talagang talunin si Will, pero mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Nakalusot din siya sa preliminaries. Sinabi niya sa kanya na oras na para sumuko. Sinabi ni Will na ayos lang at malapit na siyang gumanti. Pinagagaling niya ang sariling kamay habang nagsasalita. Pinagana ni Erica ang isa pang spell na nagdedeklarang oras na para manigurado. Ngumisi si Will. Kung hindi mawawala ang mga apoy, gagamitin niya ang mga ito para umatake. Pinanood ni Erica ang mga apoy na bumabalot sa kanyang mga kamao. Lumapit si Will sa kanya. Itinaas ng babae ang kanyang mga kamay at sinabing sumusuko na siya. Lumuhod siya. Inanunsyo ang nanalo. Iniisip ni Will na kahit nanalo na, hindi pa rin nakakakuha ng respeto ang mga healer. Sinisigawan ng mga manonood si Erica na huwag sumuko ng ganoon kung tinatawag pa niya ang sarili na isang offensive mage. Tumingin si Erica sa mga manonood at sinabing kanina lang ay sinusuportahan siya ng mga ito. Sabi niya, pasensya na. Tinulungan siya ni Will na tumayo at sinabihan siyang huwag mag-alala. Iniisip niyang magaling itong lumaban. Malaki ang sansa niyang makapasa. Nagliwanag ang kanyang mga mata pero lumitaw si Bod sa likuran niya at pinutol ang sandali. Sabi niya, kung isipin, walang kwentang basura ang mga healer. Ang pagsuko sa basura ay ginagawa siyang mas masahol pa sa basura. Malinaw na bagsak siya, kaya dapat na siyang umalis. Tinanong ni Will kung hindi ba medyo hindi angkop ang ganoong paraan ng pagsasalita sa mga estudyante. Sumagot si Bod na siya ang supervisor ng battlefield, at kung magpakita ng mababang antas ang mga kalahok, pero naglalakad na siya palayo habang nagsasalita, na hindi tinatapos ang kanyang sinasabi. Sinabi niya habang nakatalikod na mukhang isang tao lang ang makakaabante. Lumitaw si Sirius sa likod ni Will at kinausap siya. Nagtaka si Will kung kailan ito dumating, at naisip na marunong din palang magsalita ang isang to. Gusto niyang malaman kung pareho ba ang iniisip ni Sirius kay Professor Bod. Sumagot si Sirius na sa huli, lakas ang lahat, at tama si Professor Bode dahil malakas siya. Sinabi ni Will na naiintindihan niya, pero idinagdag ni Sirius na sa tingin niya ay hindi rin mahina si Will, kaya mas mabuting tama siya tungkol doon. Pinanood siya ni Will ng may seryosong tingin, si Sirius Blue Note. Sa kanyang nakaraang buhay, narinig ni Will ang tungkol sa isang napakalakas na offensive mage, kaedad niya, na kumikilos sa hilagang hangganan. Winasak ng hangin na kanyang nilikha ang lahat sa daraanan nito, at walang itinira. At sa huling laban nilang dalawa, si Will ang nanalo. Sinabi ni Will na base sa ugali ni Professor Bod, mukhang hindi siya kikilalanin maliban kung mananalo siya. Kaya mananalo siya. Sabi ni Sirius na intindihan niya. Inanunsyo ng profesor ang simula ng pagsusulit. Itinuon ni Sirius ang lahat ng kanyang lakas at ipinakawala ito papunta kay Will. Umiwas si Will sa pag-ilag sa gilid, malakas na tumulak mula sa sahig, at sumugod sa kalaban. Nanatiling hindi gumagalaw si Sirius at pinatalsik siya palayo gamit ang isang bugso ng hangin. Iniharang ni Will ang kanyang kamay para protektahan ang sarili. Iniisip na naintindihan niya ang pattern, pero hindi siya makalapit ng sapat. Nagharap silang dalawa. Nagkomento si Sirius na mabilis si Will na siyang problema. Naghanda siya ng isa pang spell at nagpakawala ng isa pang bugso ng hangin. Napagtanto ni Will na hindi tulad ng buhawi, pinapalipad ng bugsong ito ang lahat palayo. Kung tatamaan siya ng direkta, mapapatalsik siya palabas ng arena. Oras na para gamitin yon. Hinawakan niya ang lupa.
Isang puno ang sumulpot mula sa lupa, lumaki sa loob ng ilang segundo, at naging isang malaking istruktura sa mismong harapan niya. Nanlaki ang mga mata ni Erica. Healing magic din yon? Mas lalo pang lumakas si Will. Nanatiling nakangiti si Will at tinanong kung ano ang iniisip ni Veronica. Tumingin si Veronica sa puno at nagsimulang magsalita, pero pinutol siya ni Will. Ipinaliwanag niya na nagpadaloy siya ng life force sa mga halaman at pinabilis ang paglaki ng mga ito. Nalaman niya ang tungkol sa offensive plant magic sa bookstore at naisip na baka magamit niya ito. Dahil doon, mayroon siyang ilang taktika depende sa uri ng halaman. Pagkatapos ay nagsimula siyang mawalan ng malay at bumagsak sa mga braso ni Veronica. Tinanong niya kung ayos lang ba siya. Kinumpirma ito ni Will, iniisip kung naubos ba niya ang kanyang mana. Hindi sinabi sa libro na ganoon kabigat na teknik iyon. Sinabi ni Veronica ang eksaktong iniisip niya. Mas madaling manira kaysa magpagaling. Mas malaki ang kinokonsumong magical power ng healing magic. At ang muling paglikha ng isang bagay gamit ito ay marahil mas hindi epesyente kaysa sa paggamit ng karaniwang offensive magic. Inamin ni Will na kailangan niyang pumili ng mabuti kung kailan ito gagamitin. Wala siyang talento para sa offensive magic para matumbasan ang gastos, pero nilagpasan niya ang sarili niyang limitasyon. Sa kabilang banda, itinaas ni Sirius ang kanyang kamay at nagpakawala ng mga bugso ng hangin na humati sa puno sa dalawa. Sinusuri ni Will ang pattern habang nanonood. Isang buhawi na nagtatapon sa mga kaaway, isang bugso na nagpapasabog sa mga gilid, mga talim ng hangin para sa malalaking istruktura. Sinumang lumapit ay tatamaan ng buhawi. Makapangyarihang mga spell na walang butas, eksakto sa inaasahan mo mula sa isang top candidate. Pero nakapagdesisyon na si Will na lalakas din siya. Lumundag siya papunta kay Sirius. Sabi ni Sirius, kahit ilang beses pa niyang subukan, hindi siya makakarating sa kanya. Muling tumalsik si Will. Kahit na, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi maintindihan ni Sirius at pagkatapos ay isang puno ang tumama sa kanyang balikat. Hindi maintindihan ni Sirius kung ano ang nangyari. Nagpaliwanag si Will. Pinoprotektahan ng buhawi ang paligid pero hindi ang ilalim ng lupa. Nagpapadala ang halaman ng mga ugat sa lupa at tumutubo ang mga ito kahit saan. Tumingin si Sirius sa unahan, hawak ang kanyang sugatang balikat. Tinanong ni Will kung talagang ganoon kalaki ang pagmamalasakit niya kay Professor Bode. Laging mukhang hindi talaga magkasundo ang dalawa. Sumagot si Sirius na malakas si Bode at tinuturuan siya nito. Kumontra si Will, sinabing hindi niya kakailanganin yon. Galing siya sa isang prestihiyosong pamilya. Pero ipinaliwanag ni Sirius na sa kanyang pamilya, ang kakayahan sa mahika ang lahat. Walang kwenta ang edad at kasarian. Ang pinakamalakas ang nagiging pinuno, at ang lahat ay kalaban sa pag-agaw ng posisyon. Hindi siya tinuruan ng mahika ng kanyang ama. Naiintindihan ni Will. At idinagdag ni Sirius, kaya niya sinusunod ang propesor. Ito ang pinakadirektang paraan para lumakas. Tapos tinanong niya kung tapos na ba sila dahil sobrang sakit na ng balikat niya. Nagulat ang lahat sa kaswal na pagkakasabi niya nito. Tumingala si Will na may ngiti. Sa likod ni Sirius, nagsimulang mabuo ang isang Wayne Dragon. Sabi ni Sirius na siya na ang bahala rito at inilunsad ang dragon papunta sa bida. Natanto ni Will kung gaano kaseryoso ang atake. Nitong mga nakaraan, iniisip niya ito. Ang mga offensive mage ay madalas magpigil sa mga ensayo na laban. Iyon mismo ang dahilan kung bakit pinipilit niyang lumaban ng totoo. Ang pagkakaroon ng talento, magandang pamilya, o mahirap na nakaraan ay hindi nagpapagaling sa sinuman. Lahat ay may pinagdadaanan, at iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang talunin si Sirius ng totoo ngayon. Tinanong ni Sirius kung tungkol saan iyon. Sabi ni Will na nag-iisip lang siya ng malakas, pero ngayon gagamitin na niya ang kanyang pinakamagaling na binhi. Biglang sumulpot ang mga baging sa harapan niya. Sabay na bumuka ang mga dahon. Ipinatawag ni Will ang Yggdrasil, ang puno ng mundo, gamit ang lahat ng lakas niya. Karaniwan, matagal itong lumaki ng ganito, at ang pagpilit sa paglaki nito ay kumakain ng mas maraming mahika kaysa sa ibang halaman. Pero habang mas maraming lakas ang inilalagay niya, mas malakas din ito. Sumugod ang puno papunta sa dragon. Hinati ng dragon ang puno sa dalawa at nagpatuloy sa pagsugod. Napabuntong hininga si Sirius. Pinanood niya ang mga piraso ng puno na lumilipad sa hangin, tapos nagsimula itong kumislap sa sikat ng araw. Hindi maintindihan ni Sirius. Paanong buo pa rin ito? Nagpaliwanag si Will. Ang halamang ito ay may pambihirang sigla. Kahit isang sanga lang ay kayang magpatuloy sa paglaki ng walang tigil. Habang nililikha ni Sirius ang dragon, bukas na bukas ang kanyang depensa, at hindi sinayang ng puno ng mundo ang pagkakataon. Sapul na sapul si Sirius ng Yggdrasil. Bumagsak si Sirius sa lupa, sugatan. Tinutok ni Will ang isang talim sa kanya. Sabi ni Sirius na talo na siya. Umalinggaw ang anunsyo. Ang nanalo ay si Will. Nag-ingay sa tuwa ang mga manonood. Tinalo ng healer si Sirius sa isang direktang laban. Baka nga malakas talaga siya. Nakatitig si Sirius sa lupa at napabuntong hininga. Inabot ni Will ang kanyang kamay at sinabing dikit ang laban. Eksakto sa inaasahan mula sa isang prodigy. Sumagot si Sirius na hindi pa rin yon sapat. Hindi maintindihan ni Will. Maganda ang laban. Bago pa siya makapagsalita, lumitaw si Bode at tinamaan si Sirius ng kidlat.
Mas malakas ang pagbagsak ng binata. Sinipa ni Bode ang puno palayo sa kanya, hinila siya sa kanyang mga braso, at sinabing nabigo siya, at sasanayin niya ulit ito. Nagbulungan ang mga tao na napakabagsik talaga niya. Humarap si Bode sa lahat at sinabing ganoon din sa kahit sinong tangang nanonood. Hindi niya matanggap na isang healer ang nagtapos sa unang pwesto. Ganap na katahimikan. Nagduda si Will kung sumusobra na ba ito. Siya ang nanalo, pero hindi ibig sabihin noon na mahina si Sirius. Maganda ang naging laban. At kung lalaban sila ulit, pinutol ni Bode ang sasabihin niya. Sabi niya huwag na raw dapat siyang sagutin ni Will, na nagsasalita tungkol sa magandang laban, sa potensyal sa hinaharap. Kalokohan yon. Sa larangan ng digmaan, kakayahan ng lahat. Kung sino man ang matalo ay tinatratong parang basura at nawawala ng buhay. Ganoon lang kasimple. Naisip ni Will na ginagawa ito ni Bode sa sarili niyang estudyante, tapos nagsalita siya. Tinalo niya si Sirius at napatunayan ang kanyang kakayahan. Ang pagiging healer ay hindi nangangahulugang mahina. Sumagot si Bode na sa ganitong antas ng lakas. Sa nakaraan, idiniin ni Bode at ng mga kaklase niya si Will sa pader. Sinabi ni Will na hindi lumalaban ang mga healer, pero kaya nilang tulungan ang lahat gamit ang kanilang healing magic. Ito ay isang paghahati ng mga tungkulin, at kung walang pagtutulungan, malilipol ang sangkatauhan. Nanahimik si Bode saglit tapos nagsalita siya. Ang mga estudyante niya ay tumayo sa harapan para magbigay ng oras habang tumatakas ang iba, pero ang mga duwag na iyon ay napatumba ng maliliit na halimaw habang tumatakbo. Ang mga estudyanteng naiwan at lumaban ng walang mapapala ay nawalan ng buhay, at hindi man lang nakaabot sa labanan ang mga healer, lalo pa ang iligtas sila. Para sa mga basurang tulad nila, iyon mismo ang dahilan kung bakit namatay si Sirius. Inatras ni Bode ang kanyang kamao, nangingilid ang mga luha sa mata. Inamin ni Will na tama si Bode. Ang pagiging mahina ay nangangahulugang wala kang magagawa kapag kailangan na. Pero sa panahon na palakas ng palakas ang mga halimaw, hindi pwedeng maging makasarili ang mga malalakas. Ikinuyom ni Will ang kanyang kamao at sinabing, ang mga taong tulad niya, na walang-wala, ay kailangang lumakas. Tapos direkta siyang nagtanong, kung matatalo niya si Professor Bode, kikilalanin ba siya? Napangiti si Bode. Sinabi niya na kapag idineklara na ang laban, dapat tumabi ang lahat ng mahihina. Binanggit ng tagapagsalaysay na hindi masabi ni Bode ng malakas na gusto niya ng totoong laban, pero nilinaw niya na pagdating sa pagpili, ang mga patakaran ay sa kanya. Tumingin ang tagapagpakilala kay Will. Tumango lang si Will. Napabuntong hininga ang tagapagsalaysay at inanunsyo ang espesyal na laban. Professor Bode laban kay Will. Pinatunog ni Bode ang kanyang mga buko at nagbabala na papatunayan niyang napakababa talaga ng antas ng kanyang kalaban. Alam ni Will na halos paubos na ang kanyang mahika at kaharap niya ang pinakamalakas na kalaban sa ngayon. Walang paraan para manalo sa normal na paraan. Kailangan niya munang pagalingin ang sarili niya. Pero palapit na si Bode, sinasabing napakabagal niya. Isang lilang kidlat ang nagliwanag sa mukha ni Will at tinamaan siya ng buong lakas. Tumingin si Bode sa unahan at inilahad ang tatlong dahilan kung bakit tiyak ang kanyang pagkapanalo. Distansya para supilin ang kalaban, bilis para maiwasan ang anumang reaksyon, at lakas para tapusin ito sa isang iglap. Walang magagawa ang kalaban at tapos na ang laban. Tapos sinabi niya na parang naiinip na hindi na siya marinig ni Will. Nagtanong si Will kung nasaan na ang pangwakas na atake. Nakatayo pa rin siya. Alam ni Will ang tungkol sa kakaibang lightning magic ni Bode. Para mabawasan ang pinsala, kailangan niyang ilihis ang daloy ng kuryente palayo sa sentro ng kanyang katawan. Gaano man kalakas ang tama, kung masunog ang utak, walang healing magic na makakaayos dito. Kaya gumawa siya ng isang blood circuit na mabilis na magpapadaloy ng kuryente. Ang pagtanggap nito sa kanyang braso at pagpapakalat nito sa kanyang binti ay nagbawas ng epekto. Kaya niya itong tiisin. Oras na para gumanti. Humalakhak si Bode ng may kayabangan. Sinabi niyang nagawa ni Will na kumapit, pero hirap na hirap at nasa masamang kalagayan. Inactivate ni Will ang kanyang physical enhancement, pero naubos agad ang kanyang mana, at naramdaman niyang nanigas ang kanyang katawan. Wala siyang maipon na lakas. Ipinaliwanag ni Bode, mayroong isang tiyak na patakaran. Sinumang matamaan ng lilang kidlat ay mapaparalisa at hindi makakagalaw. Gumalaw pa rin si Will, nagbabala na magiging problema yon. Patuloy na umiti si Bode. Sinabi niya na kung isipin, ayos lang naman si Will kanina lang. Isa pang kidlat ang tumama sa kanya. Sa upuan, pinagdikit ni Erica ang kanyang mga kamay, umiiyak. Isinumpa ni Will ang sitwasyon. Tunay ngang malakas si Bode. Ang kanyang kakaibang mahika ay walang butas, at ngayon ay nauunawaan na ang lahat ng kayabangang iyon. Kahit na, bumangon muli si Will. Determinado siyang manalo. Inanunsyo niya na ito na ang kanyang huling binhi at huling spell. Inactivate niya ang plant manipulation at sumigaw na lumaki ang puno. Sumibol ang aquatic treasure tree sa kanyang harapan. Kinakalkula ni Will, sumisipsip ito ng maraming tubig mula sa lupa. Kung gagamiting panangga, ikakalat nito ang kuryente. Itinanong ni Bode kung ano yon. Tumingala si Will, gulat na gulat tulad ng ibang mga estudyante. Hinati lang ni Bode ang puno sa dalawa. Inamin ni Will na wala na siyang takas. Lumapit si Bode na may mapanuksong ngiti, tinatanong kung iyon na ba ang huli niyang galaw.
Ang pagtatapos gamit ang isang defensive technique ay kaawa-awa. Pero may napansin siya sa tabi ng puno. Nagsisimula ng tumubo ang mga kabute sa buong hating kahoy. Ano to? Bulong ni Bod. Halos hindi makapaniwala si Will na gumana ito ng maayos. Ang ilang halaman at kabute ay mas mabilis lumaki pagkatapos tamaan ng kidlat. Kapag nasunog ang isang gubat hanggang maging abo, sila ang unang lumilitaw na walang kompetisyon. Isa sa mga iyon ang kabuting iyon, pero hindi lang iyon ang katangian nito. Tinitigan ni Bode ang mga kabute na may kakaibang tingin. Pagkalipas ng isang segundo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanghihina ang katawan ko. Iyon ang pagkakataong kailangan ni Will. Itinuon niya ang kanyang enerhiya at binawasan ang distansya sa pagitan nila sa nakakatakot na bilis. Ngumiti si Bod. Nagpakawala siya ng suntok na may kuryente diretsyo sa kanya. Dumura ng dugo si Will at bumagsak. Tanga, sabi ni Bode, ni hindi man lang tumingin sa direksyon niya. Malinaw naman, mas magaling din ako sa malapitang laban. Ang aking kakaibang mahika ay nagmamanipula ng kuryente. Kung palalakasin ko ang sarili kong katawan at gagalaw sa pinabilis na tulin, walang kwenta ang epekto ng paralisis. Nakahiga si Will sa lupa, iniisip na kahit pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi pa rin siya nagawang manalo. Kaya ito na ang iyong pagkatalo, sabi ni Bode, palapit muli habang nakataas ang kanyang kamao na may kuryente. Isang talim ang lumitaw na nakatutok sa kanya. Nakatayo si Veronica sa likod ni Bod, may hawak na espada, matatag ang boses. Tama na. Sobra na ito, Professor Bod. Nagpakawala ng malalim at iritadong buntong hininga ang profesor. Veronica, hindi ka dapat makialam. Bago ka lang dito. Tapos na ang laban, sagot niya, ang pagpapatuloy nito ay para lang saktan siya. Kayang pagalingin ng lalaking ito ang sarili niyang mga sugat. Kaya pa niyang magpatuloy. Kaya ba niya? Hindi umatras si Veronica. Kung mayroon siyang natitirang mahika, sana, pero wala na siyang lakas. Sinasayang niya lang ang aking fighting spirit. Inilabas ni Veronica ang kanyang enerhiya. Ganoon din ang ginawa ni Bode. Naglapit ang dalawa sa isa't isa. Tama na. Galing sa itaas ang boses. Lumapag si Alniram sa pagitan nila, lumutang sandali bago dumampi sa lupa. Ang pag-aaway niyong dalawa dito ang tunay na kalokohan, sabi niya, habang direktang nakatingin kay Bode. Itigil niyo yan. Ang titig ng prinsipal ay hindi nag-iwan ng lugar para sa argumento. Tumingin sa malayo si Bode. CJ, humarap si Alniram kay Veronica. May utang akong paumanhin sa'yo. Hindi ko na ipaliwanag ng maayos sa'yo ang sitwasyon. Tumikim siya at umayos ng tayo. Dahil dyan, tapos na ang pangunahing kaganapan ng selection camp. Maaari nang umalis ang lahat. Nagsimulang lumabas ang mga estudyante sa Coliseum. Sinubukan ni Will na pagalingin ang sarili niya doon mismo, pero isinumpa ang kanyang kakulangan sa mahika. Halos hindi umuusad ang paggaling at ayaw niyang tanggapin yon. Bago pa siya makapilit pa, binuhat siya ni Veronica sa kanyang mga bisig. Natigilan siya sa gulat. Magaling ang ginawa mo, sabi niya. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Natulala si Will sandali. Pagkatapos ay tumango siya, iniisip ang kanyang mga sinabi habang sinusubukang paniwalaan ang mga ito. Hindi pa ito sapat. Lumipas ang gabi. Gising si Will habang nag-iisip. Iyon ang kakayahan ng isang first class na offensive mage. Hindi lang ito basta lakas. Ang antas ng taktika ay lubos na naiba, pinino sa paraang halos hindi niya masabayan. At kahit may mga taong tulad nila, bumagsak pa rin ang sangkatauhan. Kailangan niyang lumakas. Kinaumagahan, kumatok siya at humingi ng pahintulot na pumasok. Will, sa wakas, sabi ni Alniram, gaya ng inaasahan, ayos lang ang mga sugat mo. Sa sandaling bumalik ang kapangyarihan ko, naghihilom ako ng kusa, sagot ni Will. Kung gayon, hindi magiging problema ang pagsali sa training camp. Ikaw ang nanalo sa pangunahing kaganapan, kaya sasali ka. Bukod sa iyo, nakapasa rin sina Sirius at Erica. Kumunot ang noo ni Will. Pero sabi ni Professor Bod, lahat ay bagsak at hindi ako nanalo. Bahagyang ngumiti si Alniram. Nangyayari iyan taon-taon. Ipinaliwanag ni Alniram na sinasadya yon taon-taon. Ang pagsasabi sa lahat na bumagsak sila ay isang paraan upang magkaroon ng pagkaapurahan ang mga estudyante at itulak sila sa kanilang mga limitasyon. Sa huli, karamihan sa kanila ay nakapasa pa rin. Naging kakaiba ito para kay Will noong una, ngunit naintindihan niya ito ng pag-isipan niyang mabuti. Sa dati niyang buhay, isa si Bod sa mga bayaning lumaban sa unahan hanggang sa pinakahuli, ipinagtatanggol ang sangkatauhan kahit sa mundong hindi niya sinasang-ayunan. Ganoon lang talaga siya, ang kanyang paraan ng pagiging isang mabuting guro. Nagpatuloy si Alniram. Itatalaga si Will bilang isang offensive mage sa isang grupo na binuo kasama ang mga estudyante mula sa ibang akademya, at inaasahang tatanggapin ng grupo ang mga kahilingan sa pagpuksa ng halimaw. Ito ang magiging unang pagkakataon mula nang bumalik siya sa nakaraan na haharap si Will sa mga totoong halimaw. 5 taon matapos ang puntong iyon, sa dati niyang buhay, ang mga halimaw ang direktang sanhi ng pagkawasak ng sangkatauhan. Sa simula, ang halimaw ay isang termino lamang para sa anumang nilalang na may kapangyarihang mahika, hindi naman laging masama. Minsan silang umaatake sa mga tao, ngunit ito ay dahil sa survival instinct, isang natural na kompetisyon. Mula sa pananaw ng ekolohiya, sila ay mga kapitbahay, hindi laging agresibo.
Ngunit sa loob ng halos 2 taon, magbabago ang lahat sa pagdating ng pulang buwan. Ang mga halimaw ay magiging mas marahas, magsisimulang magsama-sama ang iba't ibang uri, at magsisimulang pumatay ng mga tao nang walang ibang dahilan kundi ang pagnanais na pumatay. 2 taon pagkatapos nyon, bababa ang hari ng mga demonyo. Mabilis na nadehado ang sangkatauhan. Ang mga bansa ay naglaho. Ang mga offensive mage, ang pinakamahalaga sa larangan ng digmaan, ay sunod-sunod na namatay sa iba't ibang dahilan. Ang mga kabalyero, ganoon din. Maging ang mga healer na karaniwang malayo sa unahan ay nilamon ng pagbagsak. Nawalan ng buhay si Will. Halos walang nakaligtas sa mga lumaban. Sa loob ng ilang buwan, ang sangkatauhan ay malapit ng maubos. Hindi niya maaaring hayaang mangyari iyon muli. Kailangan niyang maging mas malakas kaysa kaninuman na nabuhay sa kanyang nakaraang buhay, makaipon ng sapat na kapangyarihan upang pigilan ang malawakang pagsalakay, at kung maaari, alamin kung ano talaga ang sanhi ng pulang buwan. Pinanood ni Alniram si Will na may bahagyang ngiti. Malaki ang determinasyon mo. Parehong mga mata noong araw na nagkita tayo. Sinabi niyang magiging maayos si Will at may dahilan kung bakit maingat ang mga guro sa lugar ng pagsasanay. May gusto siyang sabihin partikular sa kanya. Hindi lubos na sigurado si Will kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Sa labas, nakita niya sina Erica at Veronica na naghihintay. Nag-uusap silang tatlo nang mapansin ni Will ang iba pang papalapit, sina Sirius at Professor Bod. Nabanggit ni Will na narinig niyang ang istriktong estilo ng pagtuturo ni Bode ay nagmula sa kung gaano niya kamahal ang kanyang mga estudyante. Lumapit si Bod na may seryosong ekspresyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang mga mahihinang nilalang na hindi man lang ako matamaan ay walang karapatang maging mayabang. Inisip ni Will na hindi nagbago ang propesor ni Katiting. Kung naiintindihan mo iyan, nagpatuloy si Bode, kung gayon magsikap ka sa larangan ng digmaan. Salamat sa pakikiharap kay Sirius. Nagpapasalamat din ako, sagot ni Sirius. Humarap si Will sa kanya at sinabing medyo tahimik pa rin siya. Ngumiti ng pigil si Sirius. Salamat. Dahil doon, nakapag-focus ako ng husto sa pagsasanay at lalo pang lumakas. Iyan ang paraan ng pagtuturo ni Professor Bod. Hanggat nabubuhay ka at nagagawang makapaghiganti, hindi iyon pagkatalo. Magandang aral iyan, sabi ni Will. Lumakas ka. Napangiti ng totoo si Sirius at idinikit ang kanyang kamao sa kamao ni Will bago tumungo sa karwahe. Inisip ni Will na laging magandang bagay ang pagkakaroon ng mas maraming may kakayahang offensive mage, at sisiguraduhin niyang magiging pabor sa kanila ang mga laban kontra sa mga halimaw. Sinabi ni Veronica na oras na para umalis. Papunta na si Will. Sa loob ng karwahe, ipinaliwanag ni Veronica ang misyon. Nasa unahan ang Dunkel Forest. Sa pagkakataong ito, ang kahilingan ay puksain ang mga goblin sa gubat. Bawat grupo ay bubuin ng 3 estudyante mula sa iba't ibang akademya, Squars, Hillich, at Silburn, kasama ang isang guro mula sa isa sa mga paaralan bilang suporta. Nagtanong si Erica kung nakatakda na ang mga grupo. Kinumpirma ni Veronica na kasama niya si Erica sa grupo. Inisip ni Erica na mas mabuti iyon kaysa mapunta sa mga estranghero, kahit na medyo hindi siya komportable kay Veronica. Nabanggit ng propesor na may kakaiba rin sa grupo ni Will, ngunit nakarating na sila. Mas mabuting puntahan at tingnan ang mga kalahok mula Silburn na naroroon na. Kilala sila ni Will mula sa dati niyang buhay, ngunit hindi pa sila formal na naipakilala sa isa't isa. Isang babae ang tumawag sa pangalan niya, tumakbo palapit sa kanya, at niyakap siya bago pa siya makakilos. Hinihintay ko ang araw na sa wakas ay makikilala kita. Namula si Will sa kinatatayuan niya. Sandali lang. Wala akong ideya kung sino ka. Umatras ang babae na hindi man lang mukhang nasaktan. May katwiran yan. Hindi pa naman tayo formal na nagpapakilala sa isa't isa. Tumuwid siya ng tayo na may ngiti. Ang pangalan ko ay Marie Goldgran, apo ng direktor ng Squartz Academy, si Alniram Goldgran. Napanganga si Will. Natigilan si Will ng isang segundo, nag-isip. Kaya siya pala yon, ang babaeng inalagaan niya. Hindi niya inakala na magkikita silang muli. Tinanong niya kung kumusta na siya, at sinabi ni Marie na ayos lang siya. Humingi siya ng paumanhin sa hindi maayos na pagpapasalamat noon, pero sinabi ni Will na hindi na kailangan. Inirekomenda siya ng lolo niya sa Squartz bilang kapalit, kaya quits na sila. Umiling si Marie. Gusto niya ring suklian ang pabor sa kahit anong paraan. Dahil wala siyang talento sa mahika, nag-enroll siya sa Silburn at ibinuhos ang sarili sa eskrima. Ang resulta ay narating niya ang tuktok ng mga pagsusulit sa akademya. Mukhang may talento pala ako sa espada, sabi niya habang tumatawa. Napaisip si Will tungkol doon. Mula sa pagiging bedridden hanggang sa maging unang pwesto sa exams sa maikling panahon, talagang napakatalentado niya. Hinawakan ni Marie ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Maaasahan mo ako, Master Will. Kaya naman napunta tayo sa isang grupo. Ngumiti si Will at sinabing gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya ng magkasama. At naintindihan niya sa sandaling iyon kung ano ang ibig sabihin ng direktor nang sabihing inaasahan niya ito. Biglang lumingon si Marie, sinabing may dumating mula sa Hillich at dapat silang pumunta para batiin sila. Nagkomento si Erica na mukhang maganda ang pagkakaayos ng kanilang grupo, at sumang-ayon si Veronica. Maganda na agad ang atmosphere.
Tumingin sa paligid si Marie, hinahanap ang iba pang miyembro ng grupo. Tinanong niya kung dumating na ba sina Master Ren at Turf. Nakilala ni Will ang pangalan. Bumukas ang pinto, at isang lalaki ang lumitaw na humihiling sa lahat na maging mapagpasensya. Palabas na sila. Huminto siya sa labas at ipinakilala ang sarili bilang si Master Ren, na gustong kumpirmahin kung iyon ba ang mga estudyanteng sasali sa kanyang grupo. May naramdamang paninikip si Will sa kanyang dibdib. Iyon ang kanyang mentor. Sa kanyang nakaraang buhay, ang lalaking ito ang kanyang naging master, at ang pinakamagaling na healer na nakilala niya. Nagdiwang siya sa kanyang isip dahil nasa isang grupo sila. Sa likod ni Ren, isang mukhang matalinong binata ang lumitaw na nagrereklamo na hindi pa bumababa ng maayos ang propesor. Kinilala siya ni Marie bilang si Master Turf at ipinakilala ang kanyang sarili. Sinabi ni Turf na ikinagagalak niya, ngunit dumiretso ang kanyang mga mata sa kanilang magkahawak na kamay. At ikaw? Tanong ni Turf sa tonong hindi gaanong naitago ang pagkamuhi. Si Will mula sa Squarts, isang offensive mage, bulong ni Turf. Nag-inat si Ren ng walang anumang seremonya at idineklara na ito na ang kanilang grupo. Malaya silang gawin ang gusto nila. Magmamasid lang siya. Kumunot ang noon ni Marie, kinukwestiyon ang ugaling iyon. Naisip ni Will na ganoon na talaga ang kanyang mentor noon pa man. Lumapit siya kay Ren at nagtanong kung maaari niya itong tawaging mentor. Tinaas ni Ren ang isang kilay, nais malaman kung bakit. Ipinaliwanag ni Will na marunong siyang gumamit ng healing magic, ngunit wala pa siyang naging guro para dito, at gusto niyang matuto mula sa kanya. Nagulat si Ren, isang offensive mage na gumagamit din ng healing. Sinabi niyang parang may narinig na siyang ganoon at tila sinadya ang pagbuo ng grupo. Nang tanungin ni Will kung ayos lang ba yon, nagkibit balikat si Ren, tawagin mo akong kahit ano. Agad sinabi ni Marie na kung ganoon ang tawag ni Master Will sa kanya, ganoon na rin ang gagawin niya. Sinubukang tumutol ni Turf, ngunit walang nangyari. Nagkatinginan sina Erica at Veronica. Sobra na agad ang pagiging palakaibigan ng grupo. Bawat koponan ay tumanggap ng kanilang itinalagang lugar, kung saan ang kubo ang nagsisilbing base. Ang teritoryo ng mga goblin ay medyo nasa kaloob-looban ng kabubatan. Tulad ng nakasanayan sa labanan, hindi sumusugod sa unahan ang mga healer. Mananatili sila sa base. Ipinunto ni Marie na healer si Ren pero sasama pa rin siya. Sumagot si Ren na siya ang supervisor kaya iba yon. Malaya silang gawin ang gusto nila. Hindi siya magiging pabigat. Sinabi ni Marie na tutulungan niya ito para hindi na niya kailangang magpigil. Sumang-ayon si Will na may ibig sabihin yon. Sumalakay ang mga goblin. Iwinasiwas ni Marie ang malaking espada ng buong lakas, winawalis ang mga kalaban sa malalapad na arko. Bawat tama ay may kakaibang lakas ng impact. Nang lumapag siya, may tumpok ng mga goblin na bumagsak sa paligid niya. Tiningnan siya ni Will at naisip ang dalagang nakahiga sa kama noon, kung paano siya nakarating dito. Ganoon ang eskrima ni Marie. Bawat tama ay dala ng purong lakas. Baka kaya niyang mag-isang linisin ang buong lugar na yon. May malaking grupo sa banda roon, babala niya. Nag-cruise ng braso si Ren. Kahanga-hanga pero puno ng butas. Magaling sa pagsugod pero kapag napapaligiran, lantad siya. Protektahan siya, sang-ayon ni Will, at naisip na sa wakas ay lalaban na siya sa mga totoong halimaw. Isa sa mga goblin ang direktang sumugod kay Marie. Naisip ni Will na talagang malalakas ang mga goblin na yon. Yung tensyon sa balikat mo, sabi ni Ren. Mag-relax ka. Nagulat si Will pero sumang-ayon siya. Katulad lang din ng dati. Laging masyadong mapapansin si Ren, kaya inactivate niya ang magic circle, pagkatapos ay ang physical enhancement, at sumugod. Lumundag siya sa pagitan ng mga halimaw, humihiwa gamit ang kanyang espada at pinoprotektahan ang likod ni Marie nang walang kahirap-hirap. Maaasahan mo ako, sabi niya. Hindi nag-atubiling sumang-ayon si Marie. So ganyan pala ang pakikipaglaban gamit ang healing magic, komento ni Ren mula sa malayo. Hindi masama. Nagdiwang si Will sa kanyang isip. Epektibo rin ito laban sa mga halimaw. Ang kutsilyong ibinigay sa kanya ni Professor Veronica ay may dalang ibang uri ng lakas kaysa sa mga talim ni Alpis, mas malinis, mas tumpak. Ginagamit mo pareho ang paputok na lakas at eskrima ng sabay, sabi ni Marie. Talagang kahanga-hanga. Tama na yan sa ngayon, anunsyo ni Ren na naglalakad na. Magpatuloy na tayo. Nabanggit ni Marie na parang gumaan ang kanyang pakiramdam. Sinabi ni Will na dahil yon sa kanilang mentor. Ang healing magic ni Ren ay may mga indicator para sa malulubhang kondisyon, pero ang tunay niyang galing ay nasa bilis. Napakakaswal, napakalihim na walang sinuman sa paligid niya ang nakapansin na ginamit ito. Kaya naman hindi maintindihan ng mga hindi healer kung gaano ito pambihira. Nagtanong na si Will tungkol dito minsan. Hindi ko yan ginagawa para magpasikat, sagot ni Ren. Kung gumaling ka, iyon lang ang mahalaga. Wala nang sinabi si Will pero inisip niyang hindi napansin ng mundo. Ang pinakadakilang healer sa mundo ay si Ren Kaidos. Kalaunan sa kabin ng grupo, nirepaso ni Ren ang araw. Magaling na grupo. Mahusay kayong lahat ngayong araw. Lahat ay nakabalik ng walang pinsala, kaya wala akong ginawa, sabi ni Thor. Ang pagbibigay ng lunas sa pamamagitan ng pagkain ay tungkulin din ng isang healer, sagot ni Ren. At mahusay mong nagawa iyon. Ang sarap ay dahil sa iyong espesyal na sarsa. Sabi ni Marie, talagang kamangha-mangha ang propesor. Hindi lang siya isang healer.
Mukhang may kaalaman din siya sa mga frontline. Kapag marami kang ginagamot na sugatan sa larangan, natural na naiipon ang pangunahing kaalaman, sabi ni Ren. Kaya naman bihira magpakita ang propesor sa mga regular na klase, dagdag ni Tur. Palagi siyang lumalabas doon. Hindi ba delikado? Tanong ni Marie. May tiwala ako sa kakayahan kong tumakbo, sagot ni Ren. Tahimik na kumain si Will. Naisip niya, sinasabi niya yan, pero hindi siya makakatakbo nang hindi muna nagliligtas ng mga tao. Ang pagkawala ng kanyang mentor ay isang malaking dagok sa sangkatauhan, hindi lang dahil siya ay isang pambihirang healer, kundi dahil siya lang ang nakakaalam kung ano ang gagawin sa labanan. Maaaring magbago ang tadhana para sa kanya at sa iba pa, ngunit may oras pa bago ang insidenteng iyon. Tumingin si Will sa kanyang mangkok at inubos ang kanyang sopas. Sa buhay na ito, hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang mentor. Patuloy na nag-enjoy ang grupo sa gabi ng magkakasama. Sa kagubatan, nagtipon ang mga goblin sa paligid ng isang hindi kilalang nilalang. Inalok nito sa kanila ang kapangyarihan ng pulang buwan. Nagsimulang maging marahas ang mga goblin. Isang higanting goblin ang gumalaw patungo sa grupo. Kinabukasan, bumalik sila sa pagsugpo sa mga halimaw. Nagpalitan sila ng kuro-kuro tungkol sa nakaraang laban, at kapansin-pansin ang pagbuti ng kanilang teamwork. Sa bilis ng kanilang pag-usad, matatapos sila sa susunod na araw. Nagpatuloy sila. Biglang huminto si Ren. Bumalik na tayo. Bakit? Sumimangot si Marie. Wala pa tayong nakakasalubong na halimaw. Iyon na nga, sabi ng propesor. Walang senyales ng anuman. May malakas na pakiramdam ng teritoryo ang mga goblin. Kapag lumapit ang mga tagalabas, sumusugod sila tulad ng ginawa nila kahapon. Malayo na ang nalakad natin at wala tayong nakita. Anong nangyayari? Tanong ni Will. Hindi ko alam. Pero sa larangan ng digmaan, pagkatiwalaan mo ang iyong kutob. Babalik na tayo sa ngayon. At pagdating natin doon, tatawag tayo ng isa pang grupo para sumama sa atin. Tiwala ako sa grupo ni Professor Veronica, sabi ni Marie. May base sila malapit dito. Maalam ka, sabi ni Ren. Pumunta tayo doon. Nagpaiwan si Will habang nauna ang iba. Ang kakaibang kilos ng mga goblin ay may masamang kutob. Sumigaw si Marie na malapit na sila sa daan patungo sa kalapit na base. Sinubukan ni Will na huwag isipin ang kanyang nakaraang buhay. Alam niyang hindi niya kaya. Pero ang lumitaw sa harap niya ay nagpabura sa lahat ng kanyang iniisip. Nandoon si Erica, nakatali ang mga kamay ng lubid at walang malay. Sumugod si Marie nang walang pag-aalinlangan, sinasabing ililigtas niya ito. Ngunit biglang bumigay ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, isang patibong. Inilabas niya ang kanyang espada dahil sa instingto at itinulos sa lupa bago siya tuluyang mahulog at kumapit ng mahigpit. Kahit ganoon, binalaan niya ang iba na mag-ingat. Isa itong patibong at ginamit nila si Erica bilang pain. Marami pang paparating, sigaw ni Ren. Humanghin ang mga palaso patungo sa grupo. Sinalubong ni Will ang bawat isa gamit ang kanyang kutsilyo bago pa man ito tumama. Sumugod agad ang mga goblin, nagliliyab ang pulang mata, handang lumaban. Umahon si Marie mula sa hukay habang tinitingnan ni Will ang sitwasyon. Napapaligiran sila ng dose-dosenang mga ito. Masyadong planado. Ang mga kilos ay nagpaalala sa kanya ng pulang buwan, pero hindi pa dapat ito lumitaw sa loob ng 2 taon. Naramdaman ni Will ang paghigpit ng kanyang sikmura. Nagaganap na ba ang trahedya? Umungol si Erica at bahagyang gumalaw. Buhay pa siya. Hindi ito ang oras para isipin yon, pero sapat na ang malaman iyon para kumalma si Will. Ang dami nila, sabi ni Marie. At least buhay siya. Hinawakan ni Will ang lupa. Ipaubayan niya sa akin. Umusbong ang mga ugat sa paligid ng grupo, bumubuo ng mga kahoy na tagapagbantay na humarang sa mga goblin sa bawat panig. Sinabi ni Will kay Marie na hindi niya kailangang manatili sa frontline. Dahil nasa likod ng laban ang mga mamamana, mas madaling makahanap ng mga butas. Maihahanda niya ng maayos ang kanyang sarili. Itinayo ni Marie ang kanyang sarili at ibinuhos ang lahat ng lakas. Sinira ang pormasyon ng kaaway sa isang malakas na atake. Anong sa tingin mo? Tanong niya, nasiyahan. Isang goblin ang sumubok na atakihin siya mula sa likod. Tinamaan ni Will ang halimaw sa leg bago pa ito makalapit sa kanya. Ako ang bahala sa mga puwang. Mahusay kayong dalawa, sabi ni Ren. Ililigtas ko na ang binibini. Sige, sagot ni Will, pero may mali. Isang masamang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib bago pa man niya maintindihan kung bakit. Ang epekto ng pulang buwan ay nagiging marahas sa mga halimaw, alam na niya yon. Ang hindi niya inaasahan ay ang nagsimulang lumitaw mula sa lupa, isang ogre. Nagtatago ito sa ilalim ng lupa, at pinagsasama ng pulang buwan ang mga nilalang ng iba't ibang uri. Napagtanto ni Will na masyado siyang malayo para tumulong. Katulad lang ito ng dati niyang buhay. Gaano man siya nagsikap, hindi niya kayang protektahan ang lahat ng sabay-sabay. Bumagsak ang kamao ng ogre patungo kay Ren. Nag-focus si Ren ng kanyang mahika at gumamit ng physical enhancement para iwasan ang suntok sa huling segundo. Sandaling natigilan si Will. Natutunan ng kanyang mentor ang offensive healing magic na itinuro niya. Lumingon ang ogre at sumubok ng isa pang atake. Yumuko si Ren, tumalo ng buong lakas, at lumapag sa likod ng ulo ng halimaw. Good night, sabi niya. Tinamaan ni Ren ang ogre ng mental shock.
Nawalan ng malay ang nilalang at bumagsak sa lupa na may mahinang kalabog habang magaan namang lumapag sa likod nito ang mentor. Lumapit si Will at nagkomento sa galaw na kakikita lang niya. Sumagot si Ren na ang isang mabuting mentor ay natututo rin sa kanyang estudyante. Sinabi ni Will na yon mismo ang inaasahan niya sa kanya at idineklara ni Marie na kamangha-mangha iyon. Sinimulang kalagan ni Ren si Erica at nagbabala na kailangan na nilang umalis habang kaya pa. Pinag-isipan niyon ni Will. Sa lakas ng mentor, malamang na kaya nilang harapin ang lahat doon. Pinapanatili pa rin ng mga wooden golem ang linya. Sinabihan siya ni Ren na tigilan na ang pagiging tanga. Pinatulog lang niya ang ogre. Isa siyang healer, at kahit na halimaw ito, wala siyang balak na saktan ang nilalang. Kapag nawala na ang epekto, magiging maayos din ang ogre. Sinabi ni Will na yon mismo ang taong kilala niya. Dinaanan nila ang mga goblin at tumakbo. Matapos mapabagsak ang ilang humahabol, tila sumuko na sa paghabol ang mga halimaw. Sinabi ni Will na maaari silang magpahinga doon. Ginamit ni Ren ang kanyang healing magic at hiniling kay Erica na gumising. Dahan-dahan siyang nagkamalay, lit, at nagtatanong kung nasaan siya. Sinabi ni Marie sa kanya na ligtas siya. Humingi ng paumanhin si Will sa pagtatanong kaagad pagkatapos niyang magising, ngunit kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari at kung bakit siya nag-iisa. Hinawakan ni Erica ang kanyang ulo, sinusubukang buuin ang kanyang mga iniisip. Naalala niya na naging maayos ang pagsugpo noong nakaraang araw, ngunit hindi nila nagawang puksain ang lahat ng mga ito. Nang nagre-regroup ang grupo, may nangyaring mali. Nawala si Professor Veronica. Tinanong iyon ni Will at kinumpirma ito ni Erica. Nag-iwan si Veronica ng sulat na nagsasabing maghintay sila, na babalik din siya kaagad. Ngunit nabalisa si Erica, at sa gitna ng pagtatalo sa dalawa pa, sinundan niya ito. Naisip ni Will na yon mismo ang sinabi sa kanya ng iba, at hindi siya nakahindi. Walang nakakatawa sa sitwasyon. Isang maling galaw at maaaring nawala ang buhay ng dalaga. Wala sa kanila ang handang harapin ang ganoong pagkakaiba sa antas. Sinabi ni Erica na pagkapasok niya sa gubat, may naamoy siyang matamis. Ang sumunod niyang naaalala ay ngayon na. Napansin ni Ren na mayroong uri ng pampatulog ang mga goblin. Kakaiba ang bitag kasama pa ang katotohanan kasama nilang kumikilos ang ogre. Ngunit walang oras para suriin yon ngayon. Malamang na malapit lang ang kanilang base at kailangan nilang makipag-ugnayan sa dalawa pa. Pabalik, hiniling ni Erica na huminto sila. Nanatili siyang nakatayo, nakatitig sa unahan na may ekspresyon ng pagkabigla. Wasak na ang base. Sinabi ni Marie na naisip na niya ito dati. Sobrang teritorial ng mga goblin at karaniwang hindi umaalis sa sarili nilang teritoryo, kaya dapat ay ligtas sa mas malayo. Pero ngayon gusto niyang maintindihan ang dahilan sa likod nito. Naisip ni Will na ang mga proaktibong pag-atake laban sa mga tao ay katangian ng mga halimaw tuwing Red Moon, ngunit walang paraan para ipaliwanag ito ngayon. Napansin ni Ren na walang palatandaan ng labanan na nangangahulugang tumakas ang dalawa sa kung saan. Hahanapin niya sila. Dapat samahan ni na Will, Erica, at Marie si Turf at lumabas na ng gubat. Sumang-ayon ang grupo ng walang tanong. Nagbabala rin si Ren na huwag isiping ligtas ang base at manatiling alerto. Tumakbo pabalik ang grupo. Tinanong ni Will kung okay lang si Turf. Sumagot ang lalaki na hindi pa handa ang hapunan. Nagpasalamat si Marie sa kanya dahil ligtas siya at namula si Turf. Sinabi ni Will na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya pero kailangan na nilang umalis ngayon. Pagkatapos ay lumingon siya at may napansin. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang kamao. Nasa harap ng bahay ang ogre. Sinundan sila nito. Nagpanik si Erica, nagtatanong kung ano ang gagawin nila. Sinabi ni Will sa mahinang boses na ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya kaawa-awa hanggang ngayon. Hindi na intindihan ni Erica ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Will na pababagsakin niya ang ogre na yon at naniniwala siyang mananalo sila. Laban sa ganoong karaming kawan, mahalaga ang teamwork. Hindi dapat pilitin ni Marie ang sarili niya tulad ng dati. Kailangan niya lang magpatama ng mga tamang suntok at iwan ang frontline sa mga wooden golem. Dapat pigilan ni Erica ang mga goblin sa unahan gamit ang kanyang mga apoy. Sinabi ng dalaga sa mapait na tono na ang isang tulad niya ay napakadaling nahuli. Sinabi ni Will na napakapakinabang ng kanyang mga apoy. Nagulat si Erica sa papuri at napalunok bago kumilos. Nagpakawala siya ng bugso ng apoy sa mga goblin. Isang pader ng apoy ang nabuo sa harap nila at huminto ang mga halimaw, umatras dahil sa takot sa init. Napasigaw sa tuwa si Erica, nakahinga ng maluwag. Gumana ito. Ngunit napansin ni Will na may mali. Tinutulak ng ogre ang harang. Hindi tulad ng mga goblin, nasa ibang antas ang halimaw na yon. Inutusan ni Will ang isang wood golem na gumalaw at sumigaw kay Erica na gamitin ang kanyang mga apoy. Sumunod siya. Pumulupot ang golem sa ogre at nasunog kasama nito. Sumigaw sa sakit ang halimaw. Tinawag ni Will si Marie habang sumusugod. Naintindihan niya nang hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at inihagis palayo ang ogre. Bumagsak ang halimaw sa lupa na may malakas na kalabog. Sinabi ni Marie na napakagaling ng kanilang teamwork. Sumang-ayon si Will pero hindi nagtagal ang ginhawa. Muling tumayo ang ogre. Nagsasara na ang hiwa sa tiyan nito, nagre-regenerate ang laman sa harap mismo ng kanilang mga mata.
Tinanong ni Marie kung dapat ba silang patuloy na umatake hanggang sa tumigil ang regeneration. Sabi ni Will, hindi. Walang kasiguraduhan na mapapabagsak nila ito sa ganoong paraan. Kailangan nila ng tamang paraan. Bago pa siya makapag-isip pa, nagbabala si Erica na may paparating. Itinaas ni Will ang kanyang kutsilyo at sinalag ang impact. Ang ogre ay naghahagis ng mga goblin na parang mga bala. Pinabagsak ni Will ang mga umabot sa kanya, habang bumubulong na medyo abala silang mga bala. Nagbabala si Erica na marami pang paparating. Sinalag ni Marie ang isang goblin gamit ang kanyang espada. Sinabi sa matigas na tono na ibabalik niya ang pabor, at ibinato pabalik ang halimaw. Pagkatapos ay sinabi niyang mukhang may plano si Will, kaya sila na ang bahala sa mga goblin. Sumulong si Will, sinabing inaasahan niya sila. Naghiwalay ang grupo. Si Erica at ang mga wood golem ay pinipigilan ang sangkaterbang goblin gamit ang mga area attack, habang si Marie naman ang humaharap sa mga inihahagis ng ogre. Dumiretso si Will sa ogre. Tumingin pababa ang halimaw at iwinasiwas ang mga kuko nito sa isang mababang atake. Umiwas si Will at sumagot ng ilang mabilis na hiwa mula sa kanyang punyal. Lalo pang nagalit ang ogre, umungol at nagsimulang magsara ang mga hiwa. Lumitaw si Will sa likod ng halimaw. Sinabi niyang puno sila ng butas, pero iyon ang punto. Idiniin niya ang kanyang kamay sa batok ng ogre at inactivate ang life overload. Nagsimulang kumisay ang puso ng halimaw. Isang napakasakit na pakiramdam ang bumalot sa katawan nito. Sumigaw pa sa takot ang ogre bago sumabog mula sa loob. Bumaba si Will mula sa mga labi na may ngiti sa kanyang mukha. May katuturan iyon. Gumana naman ng maayos ang regeneration ng ogre, ngunit sinira ng life overload ang katawan mula sa loob. Dahil walang katawan na natira, walang pwedeng mag-regenerate. Sinabi niya, ngayon, mga goblin na lang ang natitira. Hindi ito nagtagal. Inihiwalay ni Will ang isa mula sa grupo. Bumagsak ang ulo sa lupa, at sa wakas, tapos na ang lahat. Idineklara ni Marie na ito'y isang ganap na tagumpay at niyakap silang dalawa. Sumang-ayon ang bida, pinupuri ang koordinasyon ng grupo. Hindi pa rin lubos na maintindihan ni Erica kung paano nila nagawa iyon. Sinabi ni Will na hindi pa oras para magdiwang. Nasa panganib pa rin ang iba. Noon humangin ng malakas sa kabubatan. Agad itong nakilala ng bida. Si Sirius ayon. Kung susundan nila ang buhawi na yon, makakasama nila muli ang ibang mga team. Nakatayo lang si Sirius, hindi gumagalaw matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sinuri ni Will ang sitwasyon at napagpasyahan na maayos lang siya. Sumang-ayon ang bida, guminhawa na lahat ay nakalabas ng walang pinsala. Pagkatapos ay nakuha ni Bode ang kanilang atensyon. Gusto niyang malaman kung para saan ang kakaibang komposisyon ng grupo at kung nasaan ang instructor at ang iba pa. Lumitaw si Ren, sinasagot na naroon lang sila. Tumakbo si Will sa master na sinasabing nahanap na niya silang dalawa. Sumagot si Ren na malaki ang naitulong ng buhawi. Nakatawag ito ng sapat na atensyon para mahanap sila. Sinabi niyang magaling ang ginawa ni Will sa paggamit nito at natutuwa siyang walang nasaktan. Tumawa si Erica. Napansin ni Bod na maganda ang mood pero may kulang. Kinumpirma ni Will si Professor Veronica. Sinabi ni Bod na hindi siya nag-aalala sa kanya pero hindi sila maaaring umatras nang hindi man lang siya sinasabihan. Inanunsyo ni Ren na patuloy niyang babantayan ang mga natitirang estudyante at tinanong kung kaya bang hawakan ng kabilang propesor ang grupo habang sila'y maghihiwalay. Sumagot ng ang propesor. Sina Sirius at Will ay alis para hanapin si Veronica. Sinubukan ng bida na palawakin ang kanyang pandinig para masubaybayan ang mga buhay na presensya, ngunit hindi pa siya sapat na nagsanay para makilala ang mga ito nang may anumang katiyakan. Kailangan niyang gawin ito sa makalumang paraan. Hindi ito nagtagal. Nahanap niya si Veronica at maayos pa rin siya pero may kakaiba. Mahigpit niyang hawak ang isang red moon crystal sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay lumingon siya. Napatigil si Will. Ito ang parehong liwanag tulad ng dati. Itinago ng propesor ang kristal sa kanyang bulsa at tinanong kung anong ginagawa niya roon. Itinanggi ni Will ang anumang hinala, sinabing hinahanap niya ito, nakakaiba ang kilos ng mga halimaw at mukhang natapos na ang pagsasanay. Sinabi ni Veronica na naintindihan niya at babalik na sila ngayon. Pinahinto siya ni Will. Gusto niyang malaman kung ano ang batong iyon. Sumagot ang propesor na wala lang iyon. Iginigit niya. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa niya sa lahat ng oras na iyon, iniwan ang ibang mga estudyante. Hiniling niyang sagutin siya. Ibinuka ni Veronica ang kanyang bibig. Sinabi niyang pasensya na, ngunit hindi siya karaniwang bukas sa kanyang mga pamamaraan, at mas makabubuti kung mananahimik na lang siya tungkol dito. Napabuntong hininga si Will, naramdaman ang kanyang aura. Sinabihan siya ng propesor na huwag mag-alala, na wala siyang gagawing masama. Wala na siyang masabi pa. Sinubukan niyang magtanong pa, ngunit wala siyang sapat na kapangyarihan para doon. At higit pa riyan, hindi siya handang paghinalaan si Professor Veronica. Sa kanyang nakaraang buhay, naging kasama niya ito, at sa gayon ay natapos ang training camp. Nang gabi niyon, hindi makatulog si Will. Patuloy niyang iniisip kung sangkot si Veronica sa Red Moon. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya kailanman naging ganito. Kaya pinanood niya ito mula sa malayo, napansin na kausap niya ang isa pang propesor.
Inactivate niya ang kanyang presence concealment at lumapit, maingat. Sinabi ng kabilang propesor na nakatanggap siya ng kahilingan na umalis ng campus at gusto niyang malaman kung saan siya pupunta. Umalis si Veronica, sinabing personal ito. Pinag-isipan ito ni Will. Baka may gagawin siyang may kinalaman sa pulang bato. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niya itong sundan. Naglakad si Veronica sa lungsod. Sumunod si Will. Alam niyang umalis siya nang hindi pinag-isipan. Kung mali siya, wala siyang pinagkaiba sa isang stalker. Pero hindi niya basta-basta maipagsawalang bahala ang alalahaning iyon. Lalo na't may tunay na pagkakataong may matutunan bago maulit ang trahedya. At kung may paraan para malinis ang pangalan ni Veronica, kailangan niyang alamin. Iyon ang unang pagkakataon na bumalik si Will sa lungsod na iyon mula sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos graduate sa Helig Academy, naging seryosong problema ang pagkalat ng mga halimaw at diretsyo siyang ipinadala sa larangan ng digmaan ng walang oras para sa iba pang bagay. Sa pagkakatanda niya, iyon lang ang naalala niya. Huminto si Veronica sa isang tindahan at bumili ng maliit na tinapay mula sa isang matandang lalaki. Pinanood ni Will at may kumilos sa loob niya ang alaala ng pagkain yon kasama siya. Halos hindi nag-isip, bumili rin siya ng isa at kumagat. Sobrang sarap. Ngumiti si Veronica at sinabing kahanga-hanga ang lugar na yon. Nabanggit ni Will na taga-ibang bayan siya at hindi pa nakakabili ng street food na tulad niyon dati. Tinanong niya kung madalas niya itong gawin dahil lumaki siya sa isang pamilya ng mga ngalakal. Kinumpirma niya ito, ngunit ipinaliwanag na higit pa roon ang dahilan. Sa lahat ng maaaring mangyari, gumawa siya ng isang patakaran para sa kanyang sarili. Sa tuwing makakakita siya ng panaderya, pumapasok siya. Nagsimula ito sa mga biyahe, kasama ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. At kalaunan, bilang isang matanda na namumuno sa mga kampanya sa larangan ng digmaan, marami siyang nakilalang tao. Karamihan sa kanila, hindi na niya nakita sa pangalawang pagkakataon. At kahit na makasalubong siyang muli ng isang tao, malaki na ang ipinagbago ng taong iyon na halos estranghero na sila. Ayaw niyang magdala ng pagsisisi, kaya tinalikuran na niya ang ideya na ipagpaliban ang mga bagay-bagay. Sabi ni Will may katuturan iyon. Iyon ang dahilan kung bakit maganda ang pakikitungo niya sa lahat. Pabalik sa kasalukuyan, idiniin niya ang sariling kamay sa kanyang dibdib. Sa huli, hinayaan niyang mamatay si Veronica. Sa pagkakataong ito, magiging iba. At para doon, kailangan niyang alamin ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata. Lumiko si Veronica sa isang eskinita. Patuloy na sumunod si Will, pinapanatili ang kanyang distansya. Napansin niyang nagiging masyado siyang halata, at pinalakas ang kanyang pagtatago ng presensya. Sa dulo ng eskinita, huminto si Veronica sa harap ng isang tao. Sinabi ng tao na hinihintay nila siya, humingi ng paumanhin para sa lokasyon, at sinabing mahalaga ang usapan. Pagkatapos ay ibinaba nila ang kanilang talukbong at sinabing oras na para pag-usapan ang bagay na napagkasunduan nila. Kinuha ni Veronica ang bato mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito. Hinawakan ito ng lalaki gamit ang dalawang kamay at natigilan saglit, pagkatapos ay halos hindi mapigilang tuwa ang sumabog sa kanya. Nabulalas niya na sadyang pambihira ito, na mayroon siyang kahanga-hangang talento, tulad ng lagi niyang pinaniniwalaan. Dahil doon, sa wakas ay matutupad na ang hiling ng simbahan. Palalapitin pa nila lalo ang pulang buwan. Naramdaman ni Will ang bigat ng mga salitang iyon. Kaya pala, magkakaugnay ang lahat. Ang pulang buwan, ang bato, ang simbahan. Ngunit nawala ang kanyang focus. Nagsimulang mawala ang kanyang pagtatago. Agad na napansin ni Veronica at lumingon na hawak na ang kanyang espada. Halos walang oras si Will na tumugon sa atake. Tanging ang pangalan niya lang ang natawag niya. Sinabi ni Veronica na kaya pala sinundan niya siya. Nakatayo siyang nakaharap sa kanya, sarado ang kanyang postura. Ang lalaki sa likod niya ay nagsalita na may halong kalkuladong pagkadismaya na sinabihan niya siyang mag-isang pumunta. Sinabi niyang ikinalulungkot niyang sinira niya ang kasunduan dahil tunay siyang naniwala na magkakaroon siya ng bagong kasama para sa order. Walang ganang sumagot si Veronica na ituring na lang niya itong isang aksidente. Sabi ng lalaki, ayos lang iyon. Kung ganoon, hahayaan niyang siya na ang bahala rito at tatanggapin pa rin siya ng order. Kinakabahang naghintay si Will sa kanyang sagot. Tumanggi si Veronica. Sinabi niyang nandoon lang siya para mag-imbestiga at wala siyang anumang intensyon na isakripisyo ang isang estudyante. Sinabi ni Will na pasensya na, ngunit kailangan niyang maintindihan kung ano ang nangyayari. Bumuntong hininga si Veronica at inamin na sa kanya ang pagkakamali. Dapat ay mas maaga niyang ipinaliwanag ang mga bagay-bagay. Noong araw na iyon sa gubat, may naramdaman siyang kakaiba. Ang natagpuan niya noong araw na iyon ay isang halimaw na nagwawala, at malapit dito, isang pulang bato. Inilarawan ni Veronica ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya noong hawakan niya ito. Nang nagpadaloy siya ng mahika sa bato, naglabas ito ng matinding pulang ilaw. Noon lumapit ang lalaki, na nagsasabing ang paghahanap sa isang taong may ganoong potensyal sa isang lugar na tulad nito ay tiyak na gawa ng isang mas mataas na kaayusan. Gusto niyang patunayan na sulit ang misyon, ngunit gusto ni Veronica na malaman kung sino siya. Sinabi ng lalaki na gusto pa sana niyang makipag-usap, ngunit may mga patakaran.
Kung gusto niyang maintindihan kung ano ang bato, kailangan niyang tanggapin ang dalawang kondisyon. Panatilihing nagniningning ang bato sa liwanag, na magsisilbing patunay ng kwalifikasyon, at huwag sabihin kaninuman ang pagpunta sa lugar na ituturo nila sa kanya. Sinabi niyang pasensya na kung isa sa ilalim niya ito sa ganoong pagsubok, ngunit tunay siyang umaasa na makita siya sa kanilang hanay. Iyon ang dahilan kung bakit pumunta doon si Veronica, para mag-imbestiga. Naisip niya na mas mabuting maintindihan ang nangyayari kaysa hayaan na may masamang mangyari nang hindi alam ang dahilan. Sinabi ni Will na hindi pa rin kumpleto ang paliwanag. Sumang-ayon si Veronica at humingi ng paumanhin, ngunit sumagot si Will na nakahinga siya ng maluwag. Malinaw na hindi siya masamang tao. Bumuntong hininga ang lalaki, sinasabing kasinungalingan lang pala ang kanyang deklarasyon ng interes sa order, at nalulungkot siya dahil doon. Itinapon niya ang bato, na nagsasabing hindi niya ugali na itapon ang isang taong may ganoong kalaking talento. Nakilala ni Will ang bato sa hangin. Iyon din ang natanggap ni Veronica malapit sa tubig. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, nagsimula itong magliwanag. Ang mga halimaw sa paligid nila ay nagwala sa sandaling iyon, at 8 dragon ang lumabas mula sa tubig. Pinanood ng lalaki ng may paghanga, sinasabing kahit sa mga miyembro ng order, bihira ang mga kayang magpalabas ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Ang mga water dragon na iyon ay pambihirang malakas. Nagbilang si Veronica ng 8. Sabi ni Will kaya niya ang kalahati. Tinanggihan niya ito bago pa man niya matapos ang pangungusap. Hindi nakakailanganin. Sumugod si Veronica gamit ang kanyang sword magic at pinutol ang lahat ng 8 ulo ng sabay-sabay. Bumulong si Will na iyon na nga ang inaasahan niya sa kanya, ngunit hindi nagbaba ng bantay ang guro. Nanatili siyang nakatingin sa mga dragon. Bumagsak sa lupa ang mga ulo at pagkatapos ay gumalaw ang mga ito. Tinanong ni Will kung tama ba ang nakikita niya. Kinumpirma ito ni Veronica. Buhay pa rin ang mga dragon matapos mapugutan. Gusto niyang maintindihan kung anong uri ng regeneration yon, na kayang mabuhay ng walang ulo at walang anumang healing magic. May mali doon. Isa sa mga dragon ay dumiretso kay Will. Tumabi siya at inilabas ang kanyang kutsilyo at tumama sa katawan ng nilalang. Alam na niya kung gaano katibay ang balat na yon. Kumapit si Will sa dragon at sinabing kailangan niyang subukan ang isang teorya. Siya na ang bahala sa isang iyon. Sabi ni Veronica na intindihan niya, ngunit sinabihan siyang huwag masyadong pilitin ang sarili. Sumagot si Will na magiging mabilis lang, inalis ang pisikal na limitasyon ng kanyang katawan, at sumulong gamit ang buong lakas ng kanyang mga binti. Hinawakan niya ang ulo ng dragon gamit ang 2 kamay at hinila ito ng buong lakas. Ang lumabas ay hindi ulo. Ito ay isang galamay. Isa itong kraken. Naintindihan kaagad ni Veronica. Hindi ulo ang nagre-regenerate dahil hindi naman talaga ito ulo sa simula pa lang. Iyon ay isang octodrakon, malambot na katawan, mapanlinlang na anyo. Nagsalita ang halimaw. Sinabi nito na natuklasan ni Will ang tunay nitong anyo sa isang iglap at kahanga-hanga iyon. Hindi sinusuri ng order ang kakayahan sa pakikipaglaban, kaya hindi nila siya matatanggal doon. Sa puntong iyon, kikilos pa rin ito labag sa kanilang kagustuhan. Nagpakilala ito bilang si Allroot at idineklara na pababagsakin niya silang dalawa gamit ang sarili niyang mga kamay. Tumingin si Will kay Veronica at tinanong kung kaya niyang harapin ang halimaw. Mas epektibo siguro ang kanyang sword magic laban sa ganoong uri ng nilalang kaysa sa anumang magagawa niya. Sinabi ni Veronica na susundin niya ang kanyang utos, pero hindi niya maaaring ilagay sa panganib ang isang estudyante. Hinawakan ni Will ang kanyang kamay. Inactivate niya ang physical enhancement at sinabing babalik siya pagkatapos talunin si Allroot. Kailangan lang niyang manatiling ligtas hanggang doon. Napangiti si Veronica, tinawag siyang isang pabayang estudyante. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabing sige, pero kailangan niyang mag-ingat sa isang bagay, na malamang ay may itinatagong alas ang lalaking iyon. Nagulat si Will. Nagpatuloy siya, sinasabing napatunayan na niya na hindi iyon imposible. Sumugod siya. Napansin ni Allroot na napakabilis niya, tapos hinawakan ang sariling dibdib at sinabing ganoon din siya. Sumugod si Will gamit ang kutsilyo, at sinalag ng salamangkero gamit ang kanyang tungkod. Hindi iyon inaasahan ni Will. Sinabi ni Allroot na tila magaling siya sa lahat ng bagay. Umatras ang dalawa, muling pumuwesto para sa duelo. Napansin ng salamangkero na nagkaroon siya ng hiwa sa mukha. Masakit iyon, pero kaya niyang pagalingin. Nanood si Veronica mula sa malayo at ipinaliwanag, ang pulang bato ay naglalabas ng passive na daloy ng mana na kahawig ng offensive magic. Sa madaling salita, si Allroot ay isang healer na kayang lumaban. Tinanong ni Will kung paano niya nalaman ang mga paraan ng pakikipaglaban para sa healing magic. Sumagot si Allroot na syempre hindi. Pero sa panonood sa isang tulad ni Will na kumikilos, natuto siya na parabang si Will mismo ang kanyang guro. Naisip ni Will na dati na itong umiral bilang isang paraan ng pakikipaglaban para sa mga healer. Gusto niyang malaman kung gaano nakalayo ang narating ng mga taong ito. Sinabi ni Allroot na sa puntong ito, malinaw na may talento na si Will mula pa sa simula at naiinggit siya. Gusto niyang makilala ang taong nagturo sa kanya. Tinanong niya kung ano ang iniisip ni Will, kung mayroon ba siyang interes na sumali sa order. Sinabi ni Will na nagbibiro siguro siya.
Hinding-hindi ako magiging isa sa mga basurang iyon, kahit pamuli akong isilang. Ang healing magic sa kanyang mga kamay ay naging mamula-mula. Nagulat si Alruth. Sinabi niyang sayang naman kung ganoon. Sumugod siya kay Will, idineklara na tatapusin niya ito doon mismo. Sinalag ni Will gamit ang punyal. Naisip niya na malakas ang physical enhancement ni Alruth. Ang order, ang pulang bato, healing magic na sinamahan ng offensive magic, marami pa siyang hindi naintindihan. Pero makukuha niya ang lahat ng sagot mula sa lalaking ito, at baka sa paano man ay mapigilan niya ang trahedya. Sinalag niya ang tungkod ni Alruth, umikot sa parehong galaw, at sinipapalayo ang salamangkero. Itinukod ni Alruth ang sarili sa kanyang tungkod at inamin na sa ganitong takbo, matatalo talaga siya. Pero sinabi niyang nasa likod niya ang order. May inactivate siya, body corruption. Ang isa sa kanyang mga mata ay naging pula na parang sa soro. Nagsimulang magbago ang anyo ng kanyang braso, pumilipit sa isang halimaw na hugis. Sinabi ni Alruth na ito ay talagang kahanga-hanga. Naisip ni Will na ito ay higit pa sa anumang normal na physical enhancement gamit ang healing magic. Gusto niyang malaman kung kanino ito natutunan ni Alruth. Sumagot ang salamangkero na lahat ay galing sa mga turo ng order. Bago yon, namuhay siya ng isang mapurol na buhay, walang iniisip na anuman. Isa siyang healer na kinuha ng mga magic unit, sumusunod sa utos ng mga mayayabang na tao, bawat araw ay pare-pareho lang. Pero bilang isang healer, marunong din siyang tumingin, at ang nakita niya ay isang mundong puno ng mga taong hindi karapat-dapat na iligtas. Binigyan sila ng order ng kapangyarihan at paggising. Kaya sa wakas ay nagsimulang magniningning ang buhay ni Alruth. Sinabi ni Will na hindi niya alam kung ano ang napagtanto ni Alruth, pero mali ang ginagawa nito. Kung magpapatuloy siya ng ganito, maraming tao ang mawawalan ng buhay. Hinampas ni Alruth ang sarili niyang deformadong kalamnan at sumagot na ayos lang ang lahat. Sinabi ng order na dapat ganito talaga. Pagkatapos ay ibinalibag niya si Will ng malakas sa kabilang panig ng eskinita. Tumama si Will sa pader at umubo ng dugo. Naglakad si Alruth palapit sa kanya at idineklara na laging nananalo ang hustisya. Pinag-isipan niyon ni Will. Dahil sa isang walang lamang tulad niya, ang kanyang nakababatang kapatid, si Teacher Veronica, at marami pang iba ang nawalan ng buhay. Huminto si Alruth, nagulat. Gusto niyang malaman kung paano pa nakatayo si Will sa dami ng pinsalang natamo, pero may kakaiba sa kanya. Sinimulang pagalingin ni Will ang sarili niyang braso. Nagsara ang mga sugat halos kaagad. Hindi makapaniwala si Alruth. Lahat ng sugat ay gumaling sa loob ng ilang segundo. Anong uri ng paggaling iyon? Sinabi ni Will na hinding-hindi niya patatawarin si Alruth at ipaparanas niya rito ang isang bagay na mas malala pa sa kamatayan. Sumugod si Alruth at sinabing kukunin niya ang buhay ni Will ng napakabilis para wala itong pagkakataong magpagaling. Gumagalaw si Will kasabay ng pagtama sa halimaw na braso gamit ang lahat ng kanyang lakas. Napaatras si Alruth dahil sa lakas ng tama. Sinabi ni Will na huwag siyang magsimulang sumigaw dahil doon lang dahil hindi pa siya tapos. Halos hindi pa napoproseso ni Alruth ang isipang napakabilis kumilos ni Will ng isang uppercut ang tumama ng malinis sa kanyang panga. Tumilapon siya paatras, sumabit sa kisam ng eskinita, at bumagsak sa lupa na tuluyan ng walang malay. Tumingin si Will sa walang galaw na katawan at sinabing wala nang malay si Alruth. Aasikasuhin niya ito mamaya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Teacher Veronica na nakaharap pa rin sa Kraken. Nag-focus siya at nagpakawala ng isang malakas na hiwa gamit ang kanyang espada, ang flash magic. Nahati sa dalawa ang nilalang, bawat piraso ay bumagsak sa lupa na parang mga hiwa ng sushi. Napansin ni Veronica na mukhang tapos na rin si Will. Malakas ang regeneration ng halimaw kaya medyo natagalan. Sumang-ayon si Will na mahirap na kalaban ang Kraken, pero lumingon siya kaagad, ibinangga ng malakas ang mukha ni Alruth at isinalpok ang katawan nito sa pader. Idiniin niya ang kutsilyo sa mukha ng salamangkero at sinabing sasagutin niya ang ilang tanong. Sumagot si Alruth na ganoon na nga at sinabihan si Will na huwag gumawa ng ganoong nakakatakot na mukha. Sinabi ni Will na nakasalalay iyon sa kanya. Marami siyang itatanong. Gusto niyang malaman kung ano ang kulto at ano ang layunin nito. Sabi ni Alruth, hinding-hindi maglalabas ng impormasyon sa mga tagalabas ang isang mananampalataya. Pagkatapos ay idiniin niya ang sarili niyang punyal sa kanyang lieg at ipinahayag na iaalay niya ang kanyang buhay sa kulto. Hinangad niya ang mahabang buhay para sa kulto at kinitil ang sarili niyang buhay. Natigilan si Will. Umiyak si Alruth, sinasabing isinakripisyo niya ang kanyang sarili para protektahan ang mga sikreto ng kulto. Isa siyang perpektong mananampalataya. Dahil doon, ang kanyang kaluluwa ay gagabayan patungo sa mundo ng mga ninanais ni Lord Claudius. Pero biglang luminaw ang isip ni Alruth. Napagtanto niyang nawala ang sugat. Bumulong si Alruth, nalilito. Sigurado siyang natamaan niya ang sarili niyang lalagukan. Totoo ang sakit mula sa malamig na talim. Sinabi ni Will na nagulat siya nang gawin iyon ni Alruth. Minaliit niya ang pananampalataya nito pero nagawa niya itong pagalingin. Sinabi ni Alruth na imposible yon. Namatay na siya. Sumagot si Will na kaya niya pa ring magpagaling kahit ganoon. Iginiit ni Alruth na imposible yon para sa sinumang normal na healer. Sinabi ni Will na hindi siya normal at nasa hinaharap siya ang magiging pinakamagaling na healer sa buong mundo. Pagkatapos ay binitin niya sa ere ang kanyang banta.
Kung kaya niyang pagalingin ang isang taong nasa bingit ng kamatayan, kaya niya ring saktan ang isang tao hanggang sa puntong iyon at pagalingin sila muli ng paulit-ulit kung kinakailangan. Naintindihan ni Alruth kung ano ang ibig sabihin noon at nasindak siya. Tinanong ni Will kung handa na siyang magsalita. Inisip ni Alruth na wala siyang pagpipilian. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig, may kung anong sumapi sa kanyang isipan. Isang boses ang nag-utos sa kanya na mamatay. Bumakas ang pagkasindak sa mukha ni Alruth. Bumagsak siya sa lupa na umiiyak at walang kontrol sa sarili niyang katawan. Umatras si Will na bigla. Ang lalaki ay namamatay ng kusa. Sumigaw si Veronica na lumayo siya. May mali. Sumunod si Will. Nagsimulang matunaw ang katawan ni Alruth at maging usok. Tinakpan nilang dalawa ang kanilang mga mukha gamit ang kanilang mga braso habang nabubulok ang mga labi sa lupa. Nagmadali si Will sa kung ano ang natira at sinubukang pagalingin siya. Sinasabing kumapit lang siya, ngunit walang saysay. Ang lakas buhay ni Alruth ay nawala sa isang iglap. Isang uri ng malakas na sumpa na napakalakas para baligtarin, bulong ni Will, habang iniisip kung sino ang nasa likod ng kultong iyon. Tinanong ni Veronica kung okay lang siya. Kinumpirma ni Will na ayos lang siya, pero nagmaktol na nawala sa kanya ang nag-iisang pagkakataon para makakuha ng impormasyon at kasalanan niya iyon. Sinabi ni Veronica na sapat ng buhay ang estudyante at oras na para bumalik sa akademya. Pabalik, nabanggit ni Will na ang Redstone ay nawasak na lang bigla. Sinabi ni Veronica na masyadong mapanganib ang kulto at ang Redstone. Ang malaman lang na umiiral sila ay nakakabagabag na at kailangan nilang mag-ingat. Sumang-ayon si Will. Inisip niya na, kumpara sa dati niyang buhay, umuunlad siya, pero iniisip niya kung sapat na ba ito. Sinabi ni Veronica na sa huli, natutuwa siyang sumama rin siya sa labas. Siya ang kumulit sa direktor para doon. At dahil kay Will kaya may napansin siya. Naintindihan ni Will. Sa buhay na ito lang napansin ni Veronica ang presensya niya. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon para itanong kung bakit patuloy siyang gumagamit ng mana para umatake, gayong isa siyang healer. Sinabi ni Veronica na galing siya sa isang pamilyang mangangalakal at palaging maraming pagkakataon na makasalamuha ang mga healer at attack mage. Siguro iyon ang dahilan. Sinabi ni Will na kung sapat na yon lang, mas malayo na sana ang narating ng pananaliksik sa mana. Inamin ni Veronica na hindi niya ito may paliwanag ng maayos. Para daw may nagsabi sa kanya ng isang bagay noong bata pa siya, isang malabong pakiramdam, mahirap tukuyin. Naisip ni Will kung ang taong iyon ay may koneksyon sa kulto. Iniba ni Veronica ang usapan at tinanong kung gusto niyang kumain ng tinapay. Natigilan si Will sandali tapos ay pumayag. Kahit na maraming misteryo pa ang hindi nalulutas, nagawa ni Will na makahanap ng isang palatandaan para makaiwas sa pagkawasak na alam niya. Siyempre, pinarusahan din siya sa pag-alis ng walang paalam. Sa ibang lugar, sa isang mansyon ng Maharlika, isang lalaki ang mabilis na namatay. May marka ng kagat ng vampira sa kanyang leg. Isang boses ang nagtanong kung namatay na ba siya at sinabing siya na ang isusunod. Nagbuntong hininga ang babae. Sinabi niyang gagawin niya ito kung utos mula sa kulto.